Uh-huh. Yeah. Magandang hapon po sa inyo lahat. At syempre, live na live pa rin tayo dito pa rin sa Trio Saya Sabado. Kasama si RJ Chiki. Si RJ Doki. and si RJ KM. Ayan. So happy. Hindi ko Hindi ko rin narinig sarili ko. Pero rinig yan. Rinig ka na, rinig. Rinig Hindi naman. ko Ayan. yung mga boses nila, Okay pero na yan. ayan, syempre ngayon po ay Friday, tama Doc? Friday ngayon. Yes. At Siyempre, Trio Saya Sabado On Friday tayo. Yes. At isa na naman, ayun, narinig ko na yung sarili Ayan. ko. Yun. Iba rin pala yung feeling ko narinig Oo. ko yung boses ko. Ayan. Isang linggo na naman ang nagdaan. And for sure, na-miss tayo ng ating mga listeners. Yes. And viewers dito sa Big 101.5 FM. Ayan, no? Siyempre, gusto natin batiin yung mga naka-tune in sa atin ngayon sa Talapihit. Talapihitan. Ayan, unahin na natin ang syempre dito po sa Santo Tomas, no, Batangas. Ayan, live na live tayo narinig dyan. Sa mga binibila natin ng balot at ng mga mali dyan sa kanto, ano, pag tayo ay humihinto. Ayan. Sa may toda ng tricycle, ayan. Mega lang shoutout sa inyo. Siyempre sa mga karating bayan, ayan, dito sa Tanawan, Lipa, hanggang sa kung saan man dito sa Batangas, ayan, narinig tayo. And also, rinig tayo hanggang Cavite, hanggang Tagaytay. Correct. Yes. At syempre, dyan din, Doc, no, sa may San Pablo City, Sa Rizal. Alaminos, sa Carmen. bayan ng Oo. bayan ng Alaminos, San Pablo City, Rizal, Liliw, ayan, yun syempre, oo. Isang tinry ko na nasasagap na siya. Yes, at sa Ayan. mga bumabiyahe sa ating mga sasakyan, sa ating mga kotse, at kahit po nagtaasan ng ating mga, alam nyo na, patuloy pa rin sa ating mga nagbibiyahe, ay ingat po sa ating mga drivers at mga pasahero. At syempre, habang nag-tune in sila sa 101.5 FM. At wag pong kakalimutan na i-download sa ating Play Store ang radio PH at i-search lamang po ang J101.5 FM Santo Tomas City, Batangas. Ayan. At syempre, tataka yung mga viewers natin, no? Sabi Yes, ko sa oo. inyo, may kasama silang dalawa doon. Oo. Gwapo at maganda. Ganun Sa naman, tabi oh. ni RJ Doki at ni RJ KM. Ano? Yes. So, syempre, habang bago tayo magkamustahan, ipakilala natin ang ating mga special na guest. At gusto ko rin magpasalamat kay Doc J. Look, napakaganda po ng ating branding ng Trio Saya Sabado. Yes, oo, talaga Gusto naman. na wala lang yung yellow, ako na lang ang tingnan ninyo. Yan. So, RJ Doki, Yes, to oo. the honor na ipakilala Ay, po oo, ang naku, ating guest ngayong hapon na ito. Sige, pakilala po natin ang ating panauhin ngayong hapon na ito o gabi na ito. Ang una ko pong ipapakilala ang chairman, siya po ang chairman ng Anti-Illegal Practice of Dentistry ng Philippine Dental Association, Cavite Chapter. Walang iba kundi si Dr. Lisel H. Gangan. Ayan! Bati po kayo. Hello po. Yes, Mika love shout out. Shout out. Marunong na. Sa ating mga sa PDA Cavite chapter, no? Ayan. Sa ating mga counselors, ang mga counselors namin, down to the officers and of course sa aming 917 Members. na mga active members dyan sa Cavite. Ayan. And syempre, Miga love Shout shout out. out din. Syempre sa mga taga Batangas dito sa nandito tayo ngayon sa Santo Tomas, right? Santo Tomas City, Batangas. Of course. And also, alam ko makakarating din to itong ating through FB Live sa YouTube, oh. So, mega love shout out din Opo. sa aking mga families there, mga friends. Yes. Siyempre yung mga pasyente natin, no? Sa Agusan del Sur also. Agusan, taga-Agusan po kayo. Taga-Agusan del Sur pa po ang inyong likod. Ayan, naririnig naman tayo at pwede po itong i-share kasi. Yes. Oo, worldwide po ito. Opo, pwede Ayan. itong i-share. Ayan, at syempre ang isa pa po nating panauhin ngayong gabi na ito, syempre walang ibang ating Pangulo ng Philippine Dental Association Cavite Chapter, walang iba kundi si Dr. Abel Depano. Yan, mega love shoutout po. Magandang gabi po. Mega love shout out po sa inyo lahat. At siyempre sa ating mga officers, na mga counselors na talagang masisipag. Siyempre, hindi natin mabubuo ang
ang Cavite chapter ko wala ang Philippine Dental Association. Yes. Na si Dr. Jun Minya. Magandang hapon po. Ayan. Yung ating presidente ng PDA. Ayan. Sila ng mega. Love shoutout. Tumatak na. Actually, si Dr. Lisel ay naging guest na rin natin 2 years ago under Dr. Galang. Dr. Galang. Ayan, at syempre yan. Kaya pala sa Isang taon na pa lang mag-mega sila. love shout out. O, isang taon tayong absent. Kaya wala. Sa taon kayo hindi nakapag-broadcast at tayo nga po yung nagbabalik. Ay. Ayan. Pero masaya po kami ng Trio Saya Sabado, na makasama po kayong muli. At syempre, dahil kasama natin ang mga dentista, ang pag-uusapan natin syempre ay mga kangipinan. Kangipin, mga illegal practice, So kaya po lahat, mag-tune in kayo ngayon. Lahat po ng mga interesado, na malaman, syempre, importante rin yung Doc na yung i-disseminate natin na information ay galing talaga sa mga president ng Yes. At syempre, ngayong hapong to or ngayong gabing to ay usapang ngipin tayo. Oo. Kaya for sure ang ating mga listeners and viewers ay may mga kanya-kanyang katanungan. So sa lahat ng mga nakatune in, ayan, if you have questions, about dental problems and all. Naku, tatlo po ang sasagot dito. Yes, oo, tatlo. Now is the time to shine. Oo. Ayan, kung may mga Libre na to, concerns kayo. libre. Libre. Libre consultation na to. Pero bukas may bayad na ha. So type in lang kayo if you have some concerns Yes, sir. and may mga gusto kayong pag-usapan ngayong gabi to. Ayan, correct. At from Trio Saya Sabado po muli, kami po ay nagpapasalamat na kami po ay napaunlakan ninyo na makasama kayo sa 2 oras na kwentuhan, Napaka-importante naman din talaga, katulad nung last week natin, yung mga information, usapang traffic naman, na tabi-tabi po, magiging mabait daw po tayo ngayon. Ngayon naman, mga In ngipin. fairness, kamusta naman RJ Doc? Ay, Siyempre, ay, nakalimutan natin yung kamustahan Kayo muna. Sinishare ko lang. Speaking Share ko po, lang last muna week to. po kasi ang bisita po namin ay Hepe from the Traffic Management. Si City Traffic Management Office. Ayan. So, syempre, yung mga batas dyan, tungkol sa mga ganito. Kamusta naman po si RJ Doke? Dahil po sa GC namin, nagpaskin po, siya po yata yung may huli. RJ Doke, kamusta? Obstruction tayo. Hepe, may kayo naman. And then tayo naman ay nag-violate talaga. Pero, ano lang yun, siguro mga 30 minutes lang yun. Kasi nasanay ako doon sa street na yun, nag-defensive Yung street na yun ay pwedeng mag-park. Akala ko, ayun ay one-side parking. Kasi may mga resolution naman daw ako, according kay, kay Hepe last time. Pero pagdating namin, pagkatapos namin ng photoshoot, nag-photoshoot kami kanina kasi, ayun, charan! May tape na yung bintana mo, 2 ticket. Ayun. Tayo naman po yung magko-comply. At dahil po ayun ay pulisiya ng ating LGU, tayo po ay magsusunod sa ating mga penalties naman. Oo, pero Hepe. Hindi kaya naman pa. Oo, yun. Obstruction pala yun. Di ba? At least, now I know. Ayan. So, syempre, bago muna tayo magpunta sa ating mga maiinit na topic na pag-uusapan this evening. Evening na kasi 6:12 na So, magkamustahan muna tayo. Unahin natin kamustahin yung mga bisita natin. Yes, kamusta mo ba yung Ano kayo ng Cavite? Yes, Oo. gawa sa Cavite. Oh my God. Umalis si Doc Lisel, nauna pumunta rito. Kasi parang hindi kami mabutan ng traffic. Ilang oras po bang biyahe? Mula... 1 hour. Ako po kasi nanggaling ako ng 13 Martinez City. So, malayo. nasa 2.5 hours. Oh. Pero nagkalax naman ako, kaya medyo mabilis Mabilis lang. lang po. Ayan. Malayo pa lang pinagalingan ng bisita natin. Si Doc Abel naman po ay galing From sa- Dasmariñas, Cavite. Dasma. Siguro mga 1.5 hours lang naman ang biyahe. Okay. Kaya ang bilis namin nandito na ngayon. Oo nga po Thank you so much for traveling a long way just to Yes. join us this evening. And welcome to J101.5 at MB Radio. Ayan, Hindi natin sila masyado na welcome. Palakpak ako ng madami Oo. ngayon. Kasi excited ang lahat eh. Excited, Oo, excited ang lahat. Nagulat nga po kami na nauna po yung bisita namin kaysa kami, Ay kami San Pablo lang. Ayan, but anyway, maraming salamat po muli. At hindi naman yung pagsisisihan yung 2 oras po yun ay sulit na sulit. Ano po? Yes. So, ngayon ay, kamusta? Kasi muna, doktora, kamusta po? Kamusta yung linggo nyo? Ngayon Yung po bang- linggong Ngayon po to? bang araw na ito ay nagulat po ba kayo? Clinic? Oo, nag-clinic po ba kayo? Actually, this day, na-reserve ko talaga to para dito. Ayan, ayun ang talagang ano. Ang una ko talagang, kaya din mas pinagahan namin, pumunta kami kay
Father Pio. Ah. Kay Padre Pio. Padre Pio, Oo, tama, isang para lakad na. naman isang anuhan lang din. And of course, yung buong linggo naman natin as usual, no, bilang isang may bahay, dentista ka din, professional. So, ayun, gawaing bahay, gawaing klinika, gawain ng kung ano pa. Medyo busy Oh, po pala kayo. busy lang talaga. Hindi po kayo nag-iisa. How si Doc? Doc, kamusta po ang inyong araw naman ngayon? Yes, itong araw na ito, buong linggo, talagang mga presidente, talagang pumikilos para sa lahat, para sa mga members na talagang kailangan natin pagtuunan ng pansin dahil katatapos lang po ng aming Port Scientific Seminar at naging successful naman at maraming salamat po sa lahat ng mga officers and members na nakipagtulungan sa amin. Kaya itong busy ito, kaya alam naman ito, yan, na talagang ang presidente, hindi pwedeng hindi kumilos ng walang ating mga officers. Tama. O, kasi naranasan natin yan. Pag talagang presidente ka, talagang ang oras. Ang oras mo, tapos yung, siyempre, paminsan-minsan, di ba? Alam mo na, may mga extra bunot din ka dyan. Yes, Yung nagbubunot ka na ng ngipin sa tapos may iba pang bunot na siyempre to serve talaga. Yes, Iba talaga ang serbisyo na inaalay mo sa PDA talaga. Yung Kahit lang anong talaga. oras, gising ka, madaling Oo. araw, talagang may magte-text sa'yo, magme-message na talagang, kailangan ng ganito. Opo. At iba kapag Cavite, kasi pag sinabing Cavite, buong probinsya ng Cavite ang hawak niya. So, ibig sabihin, marami ang members na kanyang nasasakupan, kumbaga. And di kagaya na San Pablo City, na kami po ay may mga 150 o 130 members, sila, more than 300, 500. 900 pa pala kayo? Yeah. Oo. 917 active members Yes, in Cavite. Opo, hindi nalalayo ang Cavite. Iyan ang isa sa pinakamaraming members talaga. Di ba sa national ganun din? Voting population na Cavite din yan. Kaya talaga Cavite talaga ay mahalagang yan. Madami talaga sila. Ayan. So talaga pong busy. No? Kung busy po sila, Doc, si Doc Bell at saka po si Si Doc. Doktora busy. Dr. Ang Lisel. trio po ay hindi rin nagpapakuli. So, pakita po natin. Doc, kamusta naman ang pasyente? Parang kanina yung medyo na-late yata ang isang pasyente po. Oo, ganun yun eh. Di ba? Pag may isang na-late na isang pasyente, domino effect. Yes, Ang hirap Kasi talaga. yung time management mo si Rana. Composure ka pa rin, kahit alam mo yung ligatize, sumabit pa. So talaga composure ka pa rin. Yung ligatize yung nag-orthodontics o braces, kailangan composure, hindi paparamdam mo pa rin hindi ka nagmamadali. O pangiti-ngiti ka naman ganyan. Mga 15 minutes din mo, medyo na-late tayo ng konti. Usually, 5:45 nandito na kami or 5:30. At saka sa kitaan po namin, lagi nauuna si Doc. Oo, Kaya yan, sabi nila oo. kung yun pala. Pero, so, i-remind mo na, mga pasyente na huwag malilate. Oo, na-late. Siguro na-traffic. Friday. Na-traffic. On time. On time talaga. Lalo na pag Friday, Doc. Oo, nangyari ngayon lang. Lalo pag Friday at may programa talaga yun. Kaya talaga namang, naka-scrub suit pa ako noon, nagpalit pa ako noon, tapos talaga namang, ayun, inatid. Nakaraos. Nakaano naman tayo, on time pa rin naman. So yun, ganun ang natin yun. Yun ang araw ko, photoshoot. Buhay dentista. Mga dentista, photoshoot, tapos clinic lang naman. Tapos ito na, radyo na. Ang galing natin mag-ano, no? Magta-transform ka bilang na radio DJ ka naman ngayon. Parang Superman, di ba? Ayun talaga. Ayun tayo mga dentista, mga flexible tayo, di ba? Nanay, tatay minsan, tapos members, Madami leader ka talaga. pa. And how about si RJKM? RJKM? Ngayon naman kasi today is a holiday. Yes. Ay, oo nga pala. Ang ating Sana all holiday. Yeah, Oo nga pala. So our, yung mga Kapatid ko. kapatid nating Muslim. Ayan, tama. Yes. Ay, walang May pasok. Ramadan. Ano nga tawag doon? Edil Edel Fitir. Edel Fitir. So, Happy- so happy- holiday. So, ang ginagawa ko naman ay nag-e-edit ako ng backlogs ko. Taga ano po Sa mga kasi yan, vlogs. SSS Ayan. naman siya, empleyado. Ang dami racket mo. Pero yung ginawa ko, mga backlogs ko sa edit. Marami akong ginagawa. Ayan. Ayan. So, yun yung ginawa ko at medyo masakit din yung ulo ko nga dahil syempre hindi naman din basta mag-video edit. Ayan. Tama. So, yun yung aking inano ngayon. Nakailang edit ka ba ngayong araw na ito? Actually, isa lang. Oo, isa lang. Pero actually, yung halos paghapon ko, nag-i-engage ako sa social media. Tapos, yun po yung buhay content creator. You have to engage sa iyong mga
mga commenters, mga followers, ayan. So, yun yung ginawa ko. Halos maghapon, ayan. Correct. Ayan. So, busy-busy pa rin si RJK. Marami kasi naka-line up dahil ang dami mo. Minsan magbahagi ka sa amin. Kami naman ang tutulog doon sa mga hotel na nag-offer sa'yo. Ayan. Kasama ang pamilya. Kami ang kakain ng mga pagkain niya sa'yo. Soon, ayan. Ayan. So, ganun po ka-busy no, ang trio. No? Si RJ Chiki, ko naman. Ako sana si holiday, no? Oh. Nakaka-holiday po lahat ng mga empleyado namin. Ako lang po naka-work from home ngayon. Okay. Kasi nagsapin-sapin po ang aming examination para sa mga OSH training namin, no? So, kanina po ay may 20 kami na pumasa na mga Basic Occupational Safety and Health Safety Officer 2. Congratulations, you are now certified. O, palakpakan natin sila. Ayan. So, nagpa-exam tayo and then the following naman, yung naman pong SO4, no? Yung mga safety program audit yan. Yung mga safety officer 4 na po natin. 5 yung nakapasa naman po kanina, no? So medyo naka-engage tayo kasi nga naka-holiday ang mga, alam mo na, para makabawas sa sahod ng mga empleyado, pinang-holiday po na sila. Ako lang po nag-work. So, ikaw ang double pay. Double pay ka ngayon. Ako ang double pay, triple pay, at saka yung aming marketing. Ayan. At syempre, no, sa mga kapatid po nating Muslim, sa aking husband, happy, Idul Fitr. Idul Fitr. Ayan. Ingat sa pag-uwi, galing sa Bales, nag-training po sila ng water, search and rescue. Ayan, sa kanyang kasama din na trainer, no? So, ingat-ingat sa pag-uwi. Yun lamang po at talaga pong talagang ang trio ay busy sa umaga hanggang hapon. Pag alas 5, kailangan iwanan lahat ng trabaho dahil kami po ay bibiyahin na papunta sa istasyon. Tama. Ayan, at gusto ko nga pala matiin lahat ng mga nagsa-celebrate ng kanilang birthday. Mga birthday ngayong araw na to. Oo. Uy, si RJKM! Malapit na birthday. Tatanong ako para matiin. Ayan. Ay, pero Doc Jay, magpapasabi na po kami kasi po ay may birthday celebration po si RJKM shoot next week. So ako naman po, anniversary po namin ng husband ko. Si Doc po magsasama ng 4 na guest yata dito, Doc. So baka po mag-shoot na lang tayo sa San Pablo kung sakali meron tayong free time pa, no? Pero yun nga po, dahil maraming celebration. At syempre, from trio, from your J101.5 FM family, RJKF, inuuna na po natin, batiin po natin ang happy birthday! Birthday! RJKF! Ayan, advance happy birthday. Happy birthday. Baka malimutan natin. Oo nga. Sabi ko kasi celebrate na tayo ngayon kasi birthday niya. Oo Baka nga. tayo hindi makita Baka makalimutan naman. Huwag niyo naman kalimutan. Kaya pala nakapula kayo. Oo, birthday niya. Alam niya naman isang buwan to, pwede pang extend hanggang April. Ayan, oo. So, yan po ang naging buhay namin, no? Kasama po ang aming mga guests ngayong Friday. At syempre, hindi natin papakatagalin, Doc. Magtatanong muna kasi yung mahiwagang tagapagtanong mo, may iniwan talagang tanong para sa At alam na may, kasi nag-teaser tayo, aba, 3 magiging dentista ngayon makapagtanong nga ng madami din dili. Tatlong tanong din ang in-ready. Oo, Wait, taga ba? Sabi, 3 dentista po yan. Hindi 3 din po ang itanong ko, no? So, sige. unang tanong na po, ilan up po natin kay RJ Doki po. Naka-specify talaga. Dito po ang tanong kay RJ Doki. Sige. So, RJ Doki, yung tanong ko ay sa sasakyan. Oh. Ano daw ba ang pwedeng remedy muna? Oh. Kasi parang naka-jacket ba yung kanyang, ano ba yung pustiso ba yun, yung jacket? Form of prosthesis, oo. Oo, parang ganon. So, natipak siya. Natipak, oo. Oo. So, nung natipak yan, syempre hindi agad may pagawa. Syempre kailangan mag-ano. Ano daw ba ang pwedeng gawin doon para hindi masyadong obvious na obvious? Kasi sa harapan siya natipak malaki. As in, sabi ko picture ayaw nahihiya. So, ano daw ba ang pwedeng gawin doon habang hindi pa makapunta sa dentista? Kasi gusto gawa from Hong Kong. Uy, pa dito para lang sa'yo mahirap ng magawa. kaso yan, ano. Ano bang pwedeng gawin doon? Oh, pwede pa samantala, wag na muna siyang umiti. Kasi, Maganis siya, magbas muna. magmas muna. Kasi, kung fixed bridge or jacket crown niya, di nakasimento. Ngayon, kung natipak, di may fracture, nag-chip off siya. Wala talaga, kailangan niya pumunta immediately sa dentista. Oo. Pag naman halimbawa, temporary remedy, mabilis ang gawa, pwedeng i-restore mo na pansamantala. Pero pinaka-best is to replace that kind of restoration na talaga. Akala ko hindi nilalagyan ng gano'n yung bata. Yung may dinitikis na gano'n, yung parang kinokorte sa ngipin, yung parang silver. Oh. Pag nakain, tapos nilalagyan ng silver, tapos Ay, sa yung sa mga... juicy fruit. Yun! Dapat chewing gum. Foil, Ang istorya ko niyan, isa siyang artista siya, nakwento niya. Yun daw, natanggal yung pasta niya. So, hindi pa siya makapunta sa dentist. Ang ginawa niya, syempre, siya kasi syempre,
makikita yung ngipin niya, gano'n. Ang ginawa niya, nilagyan ng Mentos. Kasi puti rin eh. Oo. Maputi rin kasi, no? Hindi. Parang Nagtutdicay. Yung kanyang ngipin. Kasi syempre pumasok. Hindi ko alam kung paano explanation ng mga doc, ano. Paano nangyari. Tapos ang ending nga daw, nagtutdicay palalo siya. Most probably, kasi candy yun. Hindi, kung pinatagal yan, tagal ang kakanuntutik eh. Mula umaga hanggang gabi, hanggang sa pagtulog niya. Kasi lang sugar kasi. Di ba? Oo, Saka tama. imagine mo na lang yung sa bite mo doon, mas lalong papasok siya. Correct. Oo, parang So, huwag ninyong gagayahin. Huwag Walang gagayahin. gagayahin yun. Hindi maganda ehemplo yun. It's not a good idea. Mentos kayo dyan. Ayan, second question. Okay, Doc naman. Okay, Doc Abel naman Yes. po ito. Oo. Doc, so from Cavite po, no, doon po ba sa Cavite, since ano po tayo marami po daw kasi na nabalitaan doon na may mga nagpapakabit ng braces. Braces, Pag tinanong kung sinong dentista, secret ang sinasabi. Alo! Oo, totoo yun. Oh, ayan. Ayan. Secret. Pag sinabing secret patay, hindi totoong mga doktor yun. Yes, mga secret. Ano po ba yung mga ginagawa daw ninyo doon para po ito ay ma-actionan? Yes, kung yung mga pasyente na talagang nagpapagawa sa mga illegal, may magsusumog sa amin, a-actionan namin. Siyempre, may tinalaga kaming illegal practitioner chair na si Dr. Lisel. Talagang mag-ano kami, surveillance kami. At talagang, ito, gumagawa ng hindi maganda. Iniimbestigahan po muna para sa Iniimbestigahan bago kami sumugod doon. Kaya mamaya, papaliwanag pa ni Dr. Lisel kung paano namin bibigyan action ang mga illegal practitioner. Ayan. Talaga po kasi pag tinanong mo, saan ka nagpagawa ng brace? Secret. Pag sinabing secret, nako, Yeah, alam mo sigurado na. na yan. Kasi kapag ka totoong brace proud ano na ko kay Dr. Sumagi, di ba? Yeah. Yun, ganun Okay, yung okay kay kapag- Dr. Abel, okay kay Oo, Dr. ganun Lisel. sila, oo. di ba? So kapag sinabing secret, nako, magduda ka. At saka sasabihin, ay wala, umalis na na ibang bansa. Okay, namatay. Okay, namatay daw. Pinapatay Marami pa. ka Pinapatay pa yung dentista. Ano ba naman Nabuhay yan? pa. Ayan. Kalimitan So, ganon. Oh. Base kay Doc Abel, merong mga ginagawa. No, so mamaya pag-uusapan May action natin po. yan, may mga action na ginagawa. Ito naman po yung huling Pangatlo, katanungan. oo. Pangatlong tanong. Ha? Nakatatlong tanong ka ngayon, ha? Pakisend nga ang Gcash at masigil ito. Ayan. Para naman po kay Dr. Lizel. Doktor, ang tanong po ng ating pasyente ay ganito. Sa gabi daw po, di ba, doon sa 7 gabay ng tamang pagsisipilyo. Oo. Pag nakapagsipilyo na sa gabi, no, ay ano daw po, dapat wag nang kumain. Yan. Ay, talaga. Nagre-re ako. Nagre-re ako. Kumakain pa to. Hindi pa pwede. Parang may nasisiligan. Parang kilala ko yung Ay, ang tanong tanong na. po ay napapakain daw po ng mga around 9:30 to 10 o'clock. Ang masama po nito ay nakakalimutan na po na mag-toothbrush pa ulit. At kinabukasan po ay sumasakit po ang kanilang ngipin diretso sa kanilang ulo. Ano daw po ba ang maiging remedy doon? Remedy. Hindi ba ako yan? Sana pinangalanan mo na lang ako. Huwag na Remedy kumain. doon dahil sumakit yung kanilang ulo. Tama ba? Opo, sumakit. So, ibig Well, sabihin, sobrang tamis siguro. Kasi we were talking about the 7 gabay sa pagsisipilyo. Di ba kasi after eating, we have to rest for at least 30 30 minutes. minutes. Then afterwards, doon na tayo magpo-floss and magmumumog. Then magto-toothbrush. Then hindi na tayo kakain. Ngayon, kung kagaya niya na siya pala Nagutom. around 9 kumain. Midnight snacks ba yan? Opo. So wala Baka si kang KM choice yata kundi Yung pangalan eh. dahil kumain ka, Kailangan mo mag-toothbrush. mag-toothbrush ka ulit. Pero doktora, ano eh, di ba nakalimutan niya mag-toothbrush? Eh, minsan naman napapakain din ako sa gabi. Tapos minsan nakalimutan mo din mag-toothbrush. Pero kinabukasan, hindi naman masakit ang ulo. Yun ba eh dahil siguro sobrang tamis ng kinain nung gabi? Yes, most probably. Yun so, yung, baka yung midnight snacks niya, baka mataas Nag-trigger. masyado yung Nag-trigger. trigger. Sensitivity. Oo. Kasi, syempre, habang tulog ka and yung sugar nandun siya, over time, it creates dun ng ano. So, doon na siya mag-decay na. So, maging sensitive na din yun. So, pagka umaga, mas hindi, ganun talaga maramdaman niya. Ang remedy kasi doon is, kahit sabihin mo kasi, after siya kumain, magmumumog siya. Hindi kasi ganun yun talaga. Kailangan mo mag-toothbrush ulit. Para fluoride. Oo. Oo, fluoride. Kasi parang matanggal mo yung kung ano man yung sugar. Dumikit. Siguro doktora, bago pa man sumakit ng ulo niya na kinabukasan, baka may Baka may nararamdaman existing na na. yun sa ngipin na yan. May existing na. Na-trigger lang. Oo. Baka
baka talagang gawain na niya kumain lagi sa gabi na hindi mag-toothbrush. Tapos nung araw na yun, nasobrahan na. Kaya pagising sa umaga. Tapos may butas pa yung ngipin Yun! niya na napasuka. Kaya Na-trigger na lang titigan na siya. yun. Tama. Meron na talaga siya, na-trigger na lang yun dahil hindi siya nag-toothbrush that night. So ang payo po doon ay talagang, kung talagang di mapipigilan kumain sa gabi, ay wag din wag din Oo. kalimutan na Yes. mag-brush. Kung hindi ka tatamarin kumain sa gabi, huwag ka rin tamarin mag-toothbrush. Ganun lang. Hindi ikaw to. Kasi nag-toothbrush tayo. Oy, naturuan na kita. Pag hindi maiwasan kumain, magtututbas pa rin. Ayan. Ayan, O, maraming di ba? O, salamat po. ano pa lang yan? Katanungan pa lamang Katanungan pa yan. lang yan, ah. O, sulit ngayon yung ano eh, no? Sulit Sulit yung... Regarding kayo sa katanungan mo, sineselebrate din natin ang World Oral Health Day. Oo. Ngayong araw na to. Wow. Tama, tama. Hindi na sa atin ha, World. World Sa Oral lahat. Health Day. Ngayon pala March Opo. 20. Yeah. March 20 Buong yan. mundo natin Buong- sineselebrate. Saktong-sakto yung Sakto-sakto. pagkaka-guest nila. Eh di parang ito yung lumalabas sa balita na sabay-sabay nagtututbrush. May Ay, mga- yung ano yun, yung National... National Ah, Mental Mental Health Health niya. Ah, iba Oh, pa pala. February yun, February yun. Gusto mo sabay-sabay tayo. Mga naman yun. Oo. Hindi kasi naalala ko si Doc Jeff nung Oo. sa ano siya sa PBA. Oo. Kasi first time ko din makapag-cover noon nung nasa media pa ako Doc. Tanda Oo. ko. Yung mga bata, Oo. sabay-sabay ng toothbrush tapos dun sa parang bamboo dun pinadura tapos Oo. Yes, ang Saka naka-live yun. Naka-live yun. Ah. National yun, National national lahat. yun. Correct. Synchronize May yun. countdown pa sila niyan. Synchronize. First time ko mag-cover nun mag-toothbrush yung mga bata. Tapos hindi na nagmumumog kasi nga kailangan idurala. Oo. Tapos yung World Oral Health Day namin, nag-lockdown na ng 16 o 15. Hindi na natuloy yun. Ay, oo. Meron kaming mga meet o mga discussion pa oral March health yun eh, awareness. oo. Dapat meron. Kaya ginawa nating mag-online. Kaya doon ako nagsimula naman mag-vlog. Dahil kailangan na online. Ay, So, oo, tama. yun. Di na natuloy. Lockdown na yun. 15 yun eh. Tanda ko yun. Correct. March 15 of 16. Tapos may activity pa ang PDA noon. World Oral Health Day. Hindi na yun natuloy. Correct, correct. Kaya talaga napupunta si Doc sa vlogging noon. Ayan. Oo, ano? Gusto niyo po bang malaman kung bakit po ako naging radio DJ po dito? Bakit nga? Nagsimula po sa ganyan. Ganito po yan. Ako na po. Ayan, kwento mo, kwento mo. Ako po ang buhay na saksi. Inimitahan lang po siya. Kami lang po talaga ang ano. Si RJ KM po hindi pa rin. Hindi pa rin, So no? ako po yung original. May kasama po akong isa. Oo. Then inimbitahan po namin si Doc Jeff. Isang Sabado po yun. So after po nung following Saturday, sumama po siya ulit. Sa susunod na Sabado, sumama po ulit. Hanggang lagi na po siya nakaupo dyan. Wow! Kaya dire-diretso na. Hindi po, napansin po nung kaibigan namin, sabi ko, Doc Jeff. ay, hindi ka nag-guess. Ay, Part kasi ka ako na. lagi po siya nasama doon. Sabi niya, iba ka naman doon, baka may ibang i-guess, ganyan. So, yun po yung kaibigan kong kasama ko. Pero yung pumayari kasi ng istasyon, nagustuhan na din po na lagi nandito si Doc. Oo. So, kaya po ang ginawa, Tas ang kaya po tagal naging kasi. trio na din. Yan, Ayan. sinama na po si Doc Jeff. Oo. At nagustuhan din nila. Ay, ayan. Yun po Doc talaga Jeff, yun. Doc Jeff, may mga lakad sila na sila lang, ha? Para ako sinasabi ang bata. Hindi, gusto ko tumama. Kahit nga doon ako nakapwesto, nakaganon ako eh. Makikilive ako dito. Tapos ayun na, masarap naman kasi talaga. Hindi natin masabi in the future. Oo, baka Yes, may oo. future Baka kami tayo. naman, Oo. sumunod. Oo. Kaya, Baka next week nandito. kaya, Baka may training tayo. yes, gusto ko lang i-emphasize talaga yung pagiging presidente. Marami pong nabibigyan o nabubuksang opportunity yan. Yes, eh. Totoo yan, At totoo saka po yan. talaga si Doc is super active doon. Ma-disseminate lang yung Magilas information. talaga kami noon. Yes, oo. Time na Magilas. Team Magilas. Oo. Dati, Batch kami Magilas. naman team Masigot. Madasigon. Madasigon. Ano ba ibig sabihin nun? Para siyang, ganun din eh, nasa Magilas. parang- Magilas siya, dedicated sa trabaho Dedicated mo. sa Yes, trabaho. oo. Okay. Magasigon kasi is a term for a Cebuano. Cebuano. Oh, Cebuano. Eager to do something. Ah. Walang kapanguran. Yes, Gagawa ka ng... Matasigon din kayo. Matasigon din kayo. Bagay. Oh. Yung pala yun. Na yung mga walang kapagurang gumawa ng mabubuti. Ay, very good. Ay, ganda Kahit pala. pagod na pagod ka na, ay, kilos pa rin. Kilos pa. Kaya naman tayo, di ba, mga presidente? Kadasig-dasig. Masigasig. Masigasig. Magilas, masigasig. Talagang Umpisa pa well lang po dedicated. yan, ha? Umpisa pa lamang Yung yan. pinag-uusapan namin, umpisa pa lang po yan. Oo. So, At syempre, syempre, gusto nating batiin kasi may naka-turn in ngayon si Maria Teresa Vizcarra. Vizcarra. Yes. Ayun, Hello. wow, may mega love shoutout po. Hello, Tess. How are you? Ayan, ng PDA Cavite Dental
Ito yung chapter, yes. Ayan, oo. Tingin sila ngayong hapon. Ngayong gabi. Oo, at syempre, madami, Ang oh. aming live, ayan. At syempre Ayan. yung aking mga colleague na nag-tune in ngayon, nag-rock shout out at magandang gabi sa inyo. Ayan. Nandiyan din si Mama Celia B. Guevara, also from Yes. Cavite Dental Shop. Ayan, nakarating na sa chapter ang message. Nandiyan So, din very si, good. si Sweetie is watching right now. Sweetie ng Bayan, mega love shout out. Yan, oo. Ang aking kaibigan from, ano bang branch siya ngayon? I think nasa Pasig Pioneer branch Sa mga siya. abot niya. Si Roman, ayan. Cavite. Mega love shout out to you and sa aking colleague na si Marcos. Ayan si Mark. Mega love shout out. So yan, at Ayan, syempre, so- si Jay Santos din, mega love shoutout, at syempre tayo rin baka naririnig din tayo dyan sa Cavite talaga. Kaya kung wala man lang radyo, pwede po kayo mag-live dito sa ating Facebook Facebook Live. page, Yes. yes. 101.5 naman po sa radio o yung frequency natin, 101.5. Yes. So, syempre, dadako na tayo sa ating talagang mainit na pag-uusapan ngayon. Ayan, no, ate RJ mo. Doggy? Intro pa lang yan, ha? Oo, pangunahan mo na kung ano ba ang ating unang topic na pag-uusapan ngayong gabi ito. Okay, o siguro pag maganda pag-usapan natin since ang guest po natin ay chairman ng anti-illegal practice, siguro pag-usapan po natin ano ba ang mga programa o mga accomplishments ng PDA Cavite chapter regarding po sa anti-illegal. Ano po ba yung mga minapahuli po ba kayo? Ano po ba mga programang awareness na ginagawa ng PDA Cavite? Sige po. Okay, about dyan, Doc Jeff, Mm-mm. hindi lang kami pumay na uli. Mm. May nilagay na talaga kami sa Aba! amin. Oy, wow! Actually, sa Cavite, we Oo. are proud na Mhm. talagang hindi namin pinababayaan ang chapter namin. Good, So, wow. talagang porsigido kami. Hindi kami umaatras. Grabe. So, kung complainant man lang walang umaatras. Grabe. Kasi hindi namin nahayaan na talagang dadami pa. Sinusugpo namin. Pwede po sa ba kayong Cavite. i-import? Sa San Pablo? Medyo For this madami pa. year, Medyo madami pa rin, pero... for this year kasi, nakailan tayo? 5? Lima. Grabe! Yes, I put them in jail talaga. Grabe. This year lang yan, This year lang. 2026. Last year, Yes, this year. 6. Doktora, Yes. maitanong ko lang po, yung po bang itong mga naipahuli nyo ay dentista na walang lisensya o talagang mga wala lang. karapatan. Wala talagang karapatan Meron humawak. tayong mga Ano ba yung mga nahuli? naipahuli ng mga dentista na walang lisensya. Meron din tayong mga naipahuli ng mga dental technicians Mhm. na wala ding lisensya. Meron din tayong mga nag-DIY Mhm. lang. No? Mhm. So, lahat yon inuhuli namin. Whether ito ay nasa SOCMED Mhm. or ito man lang ay nakikita lang sa tabi-tabi, Mm-mm. wala kaming sinasanto sa Cavite. Grabe. Talagang hindi namin to Atrasan. Hindi namin tatantanan. Ayun, Tama. tatantanan. Grabe, ang tapang at malasakit itong mga to. Hindi kami pwedeng, kasi, you know, yun yung pinaka-ano sa atin ng mga dentista. Yung merong mga illegal na ganyan. So, Correct. ang ano kasi natin doon yung risk. Risk High talaga. risk sa mga patients natin. Ano po yung paano nagsisimula yung panghuli nyo? May nagre-report po ba? Ayan, May complain. obserbahan ba kayo? Yes, sa buong Cavite kasi, we have what we call counselors. Ayan. So, ang aming presidente, dinidesignate niya yan. Mhm. So, he put me in my chairmanship Mhm. to govern din kung paano din ko gagawin sa mga counselors. Kung sila yung mga mata ng isang municipalities. Mhm. So, if they know na meron, so, gagawin nila, bibigay sa akin ang info. At least kahit name lang. Just give me the name. Kahit wag na lang yung place. Then, Mhm. kami na mismo, ako mismo, sometimes, ako mismo ang pumapasok sa mga ganun. Grabe, ang So tapang. may process po ba yun? Siyempre, papasok tayo sa Yes. isang lugar. Yes. Kailangan, siyempre, pag hindi kayo papapayagan na papasukin, nung papasukin ninyo, kung walang search warrant pa yan, o paano po bang sistema? Okay, first and foremost,
we must be in a legal process. Mm. So, we should have the PRC Okay. certification and the Mm. PDA certification. Para ito ay sa clarification na dapat talagang ang ating kukunin ay isang iligan. Mm. No, kasi baka mamaya hersays lang din na iba Oo. isang iligan. So, atin munang alamin yung totoong pangalan niya. Bago pa man mangyari yun, so magkakaroon kami ng mga surveillance. Surveillance. So, May proseso. pupunta kami. So, either ako or kung sino man ang pwede na. Basta marami kami kaparaanan to get that. Mhm. Tapos, pag nakuha na namin yon, yung totoong pangalan niya, the exact address, kukuha na kami ng PRC and PDA certification. Afterwards, magkakaroon na kami ng pangalawang surveillance again. This is to be sure na naandun pa rin siya and still ongoing pa rin na gumagawa pa rin siya. So meaning to say, inaabot pa rin naman siya ng how many months Once. para lang malaman natin na talagang totoo ang kukunin natin. Kasi baka mamaya, pumunta lang doon, gumagawa lang din alis na. Diba? So, kailangan naming mag-verify ulit. Pag napagtanto namin na talagang naandun pa din, then we have to Attack. do something na. Yes, ma'am. Ang aming presidente, magbibigay na siya ng udyat. We have to do something na. So, May yun. kasama po bang pulis pagka... Yes. Meron. From CIDG. CIDG Yes, yan. because Yes, we have no, actually Right, the PRC no. and the PDA have no police power. Right? Wala The police pa. only have the power in it. But tayo kasi, tayo ang kahit pa paano may karapatan na magsuplong, magbigay. So ang magiging magiging parte naman namin bilang isang dentista is to be a complainant. Mm. Not just taga-sumbong ka lang. Kayo yung magiging complainant. Yes. Okay. Yun yung complainant ka, hindi ka lang basta, ay, sinucho mo lang gano'n, eto, ganito, yan mo na. Hindi, kasi hindi mag-go yung kaso na yun kung Yes. walang Hindi uusad siya. complainant. Yes. Oo. So- Siyempre, aareglohin lang. Oo. Halimbawa, ako yung nagpa-dentist doon at may nangyari. Pwede Yes. areglohin. Tapos magbabayad na sila ng bail na, labas ka na Oo. kagad. Yes. So far sa Cavite, walang gano'n. Wala pa kaming tumurong na complainant. Mm. Ganon Kasi kami. ang complainant namin is siya pa. Kaya ganun siya kasipag talagang Oo, alam mo, hindi RJ, matatawarin kanyang kakayahan. alam mo, RJ Chiki, ang isang pagiging chairman ng anti-illegal practice ng Tapang isang yun. chapter Mm-mm. ay talagang may kasamang risk. Oo. So, kaya, Tama. kasi syempre, ang kakalabanin natin dyan ay yung mga, syempre, yung mga illegal practitioner. Correct. Kaya, saludo kami sa Madam Chairman. Sa kanyang chairmanship, talagang isa siyan sa pinakamahirap na committee ang anti-illegal practice. Yes. Kasi sometimes you are receiving some threats. Yes, hindi yan That's iba. true, that's true. Yes, so, Ayan, Paano po pag gano'n? Pero sabi nga, ba't ba tayo natatakot? Sila nga ang gumagawa ng mali, hindi tapos natatakot. yan ang mga wordings na talagang So, tapang at malasakit. At saka Ayan syempre, talaga. Cavite Bagay. yun. Cavite! Ay, Cavite! Kaya she is from Mindanao. Oh, KKK. Oh, di ba? Oo. kasi alam mo, ang drive lang naman talaga, I mean, personally, my drive is to serve the Cavite talaga. Na pagdating ng araw, alam mo yun, we will be, walang masisirang ngipin ng pasyente dahil sa mga illegal na yan. Actually, ano siya, Doc, siguro hindi nagtapang yung bit-bit ni Doktora. No? Kasi nga, marami pa rin tayo ng mga kababayan, no? Na siguro, parang hindi natin alam kung hindi nila alam na pag nagpagawa sila sa mga hindi rehistrado or mga nagdi-DIY, imbis na mapaganda yung ngipin nila na gusto nilang gumanda, ay lalong po, di ba? Ang dami natin napapanood, nagpa-brace, naging bakod talaga. Bakod, as in, straight yung Straight na. ngipin. Hindi straight talaga. Kasi, pamakin ko ganyan. Sabi ko, si dentista mo, ha? Ganun-ganun yung para nagpa-DIY. Sabi ko, Yeah. papawalik ka kay Doc Jeff. Joke lang. Pero, yung pala, dinidikit lang po na, may mga pauso-uso DIY, na- DIY naman. So, yan parang kumbaga, para din siguro hindi mahirapan sila doktora in a way, no? Kailangan din siguro meron din ginagawa na parang information dissemination sa mga nagpapakabit dun sa mga nagdi-DIY, no?
kasi tayo nga pag sumasakay sa sasakyan, di ba, ang laging warning sa atin, tingnan kung ito ay lisensyado o nakarehistro. Kasi pag na-aksidente ka, wala kang hahabulin. So sa mga dentista naman, pag tayo magpapagawa ng ating mga ngipin, gusto natin magkaroon ng magandang ngiti. Tapos doon tayo pupunta sa pagpumunta, pag tingin mo doon, alam mo na walang lisensya ang, kung siya man ay dentista, wala siyang lisensya. So ibig sabihin, hindi pa siya authorized, no? Na humawak o gawa ng ngipin. Yes, so bakit ka doon pupunta na alam mo pag napahamak ay wala kang Habol, wala kang habol. Tama po ba? Walang habol. Walang habol. Hindi mo siya pwedeng ireklamo dahil Kaya, walang kasi habol. wala ka rin kukunin sa kanyang mga lisensya na tagang PR ng PRC. di ba? Correct. Eh gusto ko naman itanong kay Dr. Abel, ano po yung mga additional na programa nyo para for awareness sa ating public? Bukod sa panghuhuli, ano pa yung mga karagdagang programa nyo na ma-inform ang tao regarding Yes, sa regarding- anti-illegal? Sa mga pasyente na siyempre gusto nila makalibre ng mga bunot, kagaya Yeah, yan. bunot, oo. Kasi hindi, ang DOH, ini-implement nila, hindi pwede magbunot kung sa mga cover court lang dyan. Yan, oo. Pero tama. naman tayong DOH na meron dental pass. May mga clinic sa mga government natin. Kagaya ng Health center. health center. Health centers, Kasi yes. doon mo makikita lahat ng mga materials na gagamitin ng instrument na dadagan na autoclave, cleanliness, asepsis. Kaya ini-implement ng DOH na bawal talaga magbunot kung saan. Kasi minsan may mga mayors, huwag na natin anin, di ba? Kaya gusto ng libre, pag servisyo sa mga nila, constituent. Kaya yun, inaano nila. Pero ngayon, hindi na kami tumatanggap nun. Tama. Kaya maging aware tayo din sa pagbubunot ng libre kasi nga, Bunot lang po ba doon ang bawal gawin sa mga... bunot lang ang bawal doon. Kasi nga di ba, yung instrument natin, hindi natin nalilinis mabuti, hindi natin na-autoclave. Kaya gano'n ang pinagbabawal namin. Yung infection Kasi, control. ay, parami ng bunot. Di ba? Oo. Yung mga dental mission. Mission, dental mission, tama. Bunot. So ngayon pala hindi na. Wala na. Pero meron din mga PDA na entitled si clinic, di ba? Ganon din ang aming ang Cavite chapter. Meron kaming building na pinagawa Ay, talaga meron na rin? Yeah. Oh, kailan po yan? Itong term ko. Wow! Palakpak. Oo, teka lang, palakpak ba? Maraming salamat sa paggawa ng building na hindi ko na po babanggitin kung sino. Ayan, oo. Kasi for the benefit. Nakatulong po yan sa aming mga kapwa mga Cavite. kababayan. Doon pala, halimbawa Oo. kung wala silang kakayanan na magpabunot, so pwede sila pumunta doon. Yes, pwede doon. Ayan. Pero ang mga doktor po doon, ay ano po, libre po ba ang nagsaservisyo? Libre magsaservisyo. Maganda yun. Kasi alam mo, kalimitan din, Programang yun. RJK, ang nagiging sakit kasi ng mga kababayan natin, dahil nga, di ba, minsan, pupunta ka sa dentista pag sobrang hindi na kaya ang Yes, sakit. Tama, totoo yan. Kasi ang problema nila, wala Wala silang silang pambayad. So dito sa Cavite po, no, nakaka-proud naman. Sana may ganun din sa San Pablo. Gagawin ka yan. Actually, Pwede mong gawin yan. Actually, ayan ay ang tagal na po kung hindi na tutuloy-tuloy kasi pwede yung ihingi actually sa gobyerno. Yes, sir. Yung tinatawag na halimbawa yung magre-renta ka lang, magre-renta ka ng piso. Okay. Yun, di ba may makikita kayo ng mga JCI, meron kayong mga Rotary dyan, meron mga APEC. Ayan ay inihihingi sa government. Bibigyan kayo ng mga vacant lot na pwede nyo gawing opisina. Di ba may nakikita kayo mga Lions, mga etc. Yan yun. Ay, tamang-tama si Dr. Totoy naman ay nasa, Dr. Totoy si former Speaker of the House, nasa ano naman siya ngayon, executive. Siguro naman, ay pwedeng gawa natin ng San Pablo. Oo, maganda. Kasi Oo, sa kasi San Pablo, sayang eh. marami Kasi yung mga dentista, mag-volunteer sila. doon. Yes, oo. Yeah. Okay. Lalo na Meron kung kami- ang nasasakupan ko yan, sa officer sila, bawat days, meron silang ilalaan para doon. Talagang public service. Yes. Oo. Maganda yun Oo, nakakatuwa. Sana meron sa kanya-kanyang bayan, Tama. Parang kasi, madalas yung dental health ay Nananeglect. ng madaming tao. Kadalasan. Oo, kadalasan. diba? Pero hindi nila alam na malaki ang impact ng dental health sa Correct. overall. Yes. Correct. So, Dentista na rin yun. Kumbaga, there's no health without oral health. Oo, totoo yan. Diyan nagsisimula lahat yan eh. Di ba? Sa pagkain, no? Yan ang ating portal.
Tama. talaga dyan Yes. lahat nagsisimula. At saka iba din talaga kapag ka maganda yung ngipin mo, maganda yung oral health mo, no? Hindi nakakahiya. Kasi minsan, di ba, meron tayong kasamahan, kaya pa lagi nakataklob na ganito, di ba na maintindihan ang sinasabi? Yung pala, hiyang-hiya na siya dun sa, Hiya sa sangit. Naalala ko tuloy si ating kaibigan, si Nikki. Naalala mo? Ay, oo. Si Nikki Hernandez. So, kaibigan po namin ng haute couture, fashion designer po siya. Oo. Parang na doon sa simpleng hiling. Simpleng Ayan. hiling. Ang kapalit ng kote daw kaya pustiso ni ano. Kasi ni Mama nagtatahi Nikki. siya. Nagtatahi po siya. Medyo yung ngipin niya ay hindi kagandahan talaga. So, parang yun. Si Doc po ang gumawa ng kanyang libreng Oo. ngipin. Ay, wow. Sa sobrang tiwala po kay Doc, ginawa po siya ng coat na kulay blue. Oo, yung background dyan. Ayan. May kapartner po yan ang kulay blue din ang pababa. Pantalon, oo. Tapos nairampa namin yan sa, Dahil hindi na ano, po sa siya kay SM. Doc. Ayun, sa mga ganun. Kasi ano rin hindi deserve ng mamamayang Pilipino na makapagbunutan in public na, di ba? Kailangan din naman, siyempre, may privacy, di ba? Correct. Yan yung sinasabi ng PDA at saka DOH eh. Filipino people do not deserve na nakaitawang ang bibig, Open nasa ako, gymnasium. oo, lalo sa mga cover court. Oo. Sa nakatayo ka na, nakaupo ka lang na gano'n sa kakabalo. Tapos may pananonood pa. Yes, O, ang di ba? dami. Nasaan yung privacy doon? Tapos meron pa mga socknet na nagkukuha. Ayan, oo, di ba? So kaya... Kaya nga kami, pag ganyan yung ginagawa, ikinokobero namin ng mukha eh. Pag Correct. social media. Correct. So, Ayun, no? oo. Bukod sa anti-illegal, di ba, meron ng oral health. Meron ba kayong mga may page ba kayo na Meron kami ayun, page ng Cavite Dental. Yes, so parang nagpasa yata kayo ng isang tarpaulin na pinapaano niyo po ba 'yon? Yes, actually, yun ay this part of our awareness, no? Dental awareness. So nagkakaroon kami. Actually, ang IMOS, we have 20 Yes, designated tarpaulin. tarpaulins sa mga designated areas na talagang makikita ng mga sa publiko yung tarpaulins na pinalagay. And also, we have LED. LED, oo. Parang ang yaman ng Cavite. Yes, Oo lahat nga. na. Ako meron naman sa San Pablo, Wala kayong LED. Kaso walang kuryente. Walang power. Patay. Lahat ng municipalities and cities, we have the LED. LED. So, lahat yun nakaano yun doon. Sa Ah. mga magtulungan ng LGU. Nakaano yun all throughout 1 month, Yes, naka-play oo. yun doon. So, Wow. lahat yun makikita. Kumbaga, plus we have a stickers, no? Oo. We put stickers especially sa ating mga tricycle drivers, sa ating mga para kahit paano makita ng aming mga pasahero. Oo, Pagsakay nila makikita. And yet, during our caravan, Yes, ang ginawa naman namin, meron naman kaming tumbler. Yung pinamigay naman namin, may nakadikit doon na sticker Stickers, for naka-insert awareness doon. din. Yes. This is to Mag-i-illegal ka pa ba? talaga na kailangan maintindihan nila na napakahalaga na kahit sila, pwede silang magiging tagapagsumbong or magiging aware din sila dun kahit dun sa maliit lang yun na sticker na yun. And Galing. most of the time we do yung mga sa mga seminars, I mean sa schools, no, nagkakaroon kami ng Mga lectures. lectures, especially those who are in mga High school. grade 6 up Yeah. to mga high schools kasi sila yung mga mas Na-DIY. prone sa ganon. Oo, Kaya doon tama. kami nag-lecture sa ganoon. Kasi pag sila kasi yung medyo hindi pa stable yung pag-iisip na kayang madala. Oo, ng nagkayayaan So, lang. oo, Oh, yun, doon mura. nagkayayaan lang. Tropa-tropa. Siyempre gusto nila, alam mo na yun, Forma. mga kabataan. Yes, oo. Ba't may nakalagay na bakal? Ay, formally. Cool. Cool ang Parang pakiramdam. bata pa tayo, lagi nang kasabihan niya pag nakita pag gumiti, tapos may bakod May daw ang brace. Yes, oo. parang mayaman. Mayaman daw. Mayamanin, Kasi gano'n. syempre, pag estudyante, syempre wala siyang kakayanan kundi kaya ng magulang. Yes, diba? correct. So, nagre-result yan sa pagtangkilik sa mga DIY. DIY. Ayun, doktora, yung po mga nagsusumbong, paano naman po yung protection nila? For example, alam nitong isa, kunyari, itong nahuli nyo, may nagpagawa sa kanya a day before. Tapos ito, nung nalaman niya, nakita yung inyong mga information, mga dinidikit na sticker, tapos siya yung nagsumbong Yes. sa inyo. So yung protection po, Actually, hindi naman nalalaman yun. Ah, hindi na nalalaman. Yes, kasi nga, either
through, kasi meron naman tayong, meron naman tayong telephone number Yes, na pwedeng tawagan, no? Doon yun nakalagay. So, doon pa lang hindi naman kailangan ma-reveal yun. Oo. Tapos, So, ano naman sila, safe? oo, alam mo nowadays, mas madali na din manghuli. Why? Sa social media. Correct. Kasi mga magagaling na din, nasa social media na din yung mga illegal eh. Totoo. So, Pinupost nila. Pinupost Pinupost nila. nila. Aba, matapang. Oo, syempre kung magaling sila, matalino tayo. Oo. Akala nila hindi sila matututo sa social media eh. Oo. Hindi nila naiisip yun na posibleng yun na maging mitsa ng pagkahuli nila. Yes. Ina-market din nila Oo, yun. minamarket nila gano'n. Doc Lizelle, was there a time na ikaw ay nagpanggap na Yes, Yeah. yeah. Madalasan. pwede mo kwentuhan mo namin? Lagi siya. Lagi. Okay, there was one time. Actually, recently lang. Yes, oo. Recently. Oo. So, yun. Ginawa namin. Kasi merong patay doon sa katabing bahay nung alleged na Alleged. bullying. Oo. So, ginawa namin. Kunyari, Nakikiya. Atong. Kumita ko sa patay. Talaga? Sa lamay. Sa lamay ka, kasi. talagang ka. So, wala. Dumating pa sa punto na ikaw mismo sasalang ka. Kasi hindi ka naman po pwedeng mag-ano nang wala ka talagang Correct. clue eh. Evidence dapat. May So, evidence. kailangan- May evidence talaga. Complete. Evidence ka, kailangan kumplito, yung talagang siya. Oo. So, ako mismo, May mark money. Yan. ganyan. ang tawag namin yung last time. So talagang sumalang kayo pag ganyan? Ay, yes. Oo, nangyayari. Tapos tatanggalin ko lang yung denture ko, then I have to pretend. Kasi yung mukha ko naman nag-iibang anyo to eh. Pabago-bago. Actually, meron pa yung one time talaga, I put a charcoal sa kamay ko, ganito. Sabi ko, gano'n lang sa palengke. Oo, Yan. para Tapos hindi magano, ma-determine. Kasi walang magtitiwala sa'yo na isa ka lang na gano'n. Oo. Diba? Kung ano. Diyan natin nakukuha yung sa theater natin. Kailangan natin umarte. Yes. Oo. Minsan, pwede ka maging artista. Di ba? Hindi po pwede yun. Kasi syempre, iisipin na ganito. So, sabi nga, hindi ka maniniwala kung hindi ikaw mismo Correct. So hindi lang pala isang dentista, si Dr. Lizelle, kundi artista din. President actress, Ganyan ako talaga. pwede kahit ano eh. So ganun pala siya, no? Minsan Kailangan nakikita na mapanggap. tongit. Kaya talaga tunay na Minsan madasigon. tagapaling. Madasigon talaga. Totoo. Madasigon talaga. Ibig sabihin, well dedicated talaga. Yes, ako. Oo nga, hindi kasi magagawa yan like, Ako ba? Kaya ko bang gawin mo? Magpapanggap namin. Parang pero kung talagang desidido, pwede kong wala. Pero parang hindi pa ko pa Iba, nagawa iba yung talaga. Iba, dedication. iba to. Magkakaiba. Bagay talaga to. Bagay Kasi talaga. itong ang babae, marami kang pwedeng gawin. Pwede kang mag-wig, pwede kang mag-ano. Marami kang pwedeng gawin. Dumating Lalaki rin naman, pwede naman gano'n. Oo. Pag yung babae. Oo nga, pwede magdamit yan. Oo, pero iba yung dedikasyon Yes, eh. Di ba? Ang hirap na na. Ikaw yung pwede kasing actress ka rin na naman doon. O pwede kang Yes. makatunog na ito. Ito eh parang asset ito. O, di ba? Pero ang galing, nakakalusot kayo sa mga ganong klaseng Oo naman. sitwasyon. Minsan, meron din kami mga assets na inaano. Yes, Hindi hindi naman naman pwedeng po siya. mawawala Lagi. yan. Pero ang tanong, Doktora, meron na ba kayong nahuli na, for example, dentista talaga siya, pero wala pang, alam mo yun, lisensya? Ah, meron, Yes, meron. Tapos nahuli ninyo. Yes. Paano Meron. kayo nakikipag-negotiate kung medyo malapit din naman sa inyo? Oo nga. So, Law is law eh. pagdating kasi sa trabaho, sa tawa ko eh. Hindi siya mani yung sasabihin mo yung kahit kakilala kita. Diba lahat of to sa Totoo, akin? totoo. Kung may kasalanan ka, may kasalanan ka. Oo. You have to face it. Kasi, unang-una, alam mo yan. Mas Jurisprudence. alam mo yan, may jurisprudence Ganda ka, ba't ka jurisprudence. gumawa ng ganyan, Correct. diba? So, ikaw naman mismo gumawa, ikaw nagulog ng sarili mo sa kumuno eh. Tsaka may complainant Oo. kasi. Oo. Oo, may nag-complain eh. May nag-complain, hindi ka po pwedeng, May number Kumbaga, ba ng complainant? the law is harsh Doktora, nga. may number po ba ng complainant? Kailangan ganito siya? Or ano, kahit po isa lang? Ano po ba yun? kahit nga anonymous, di ba? kahit anonymous lang yan. Oh. Kasi kami naman na ang magtatrabaho afterward. Basta magsumbong ka lang. Basta Magsumbong ka lang. Oo. Hindi naman na namin para alamin na kung sino ka. I-importin na ka namin, Doc, sa San Pablo. I-import. Oo, kanilis niya. I-import eh, no? Kahit mga 1 week lang, Doktora. Actually, nakaplano din kami noon. Yun nga lang talaga nag-lockdown. Ang atin ng mga chairman na si Dr. Nerissa Ragos, isa din yun. Parang nakikita ko nga kayo yun eh. Yes, Parang kami ikaw po. kayo, siyang siya eh. Yung tapang, maharap sa TV,
talagang pumupunta ng Baguio, kung saan mang lupalop na Pilipinas Idol naman pumupunta yun, yan. idol yun. Ay, mas maano din talaga yun. Pero hindi naglalayo sila ni Dr. Lisel. Kaya ano talaga. Kaya ilalakad natin siya sa PDA. Kaya nga, ito nasusunod eh. Nasusunod. Ay, hindi ko maano, talaga ang PDA Cavite ay ng mga maraming mga leaders na nanggaling dyan na nagiging national leader talaga. Kagaya ni, batiin natin si Dr. Che Del Rosario. Produkto ng Cavite yan. Doc Che. Mga Saka si officers. Doc Buendia. O, Dr. Kaloy Buendia, ayan, o, di ba? At Kaya- batiin din natin yung mga nakatuloy. Si Kamantige. Ayan, Oo, proud Kamantige. Caviteño. Ayan, may Dentista. ayun, Lloyd Pitts. Si Lloyd Pitts. Proud. Sila naman, Dr. Lloyd Pitts, proud Caviteñong dentista. Yan. Ayan, mega love shoutout, baka member niyo po yan. O. Hello, Lloyd. Oh, yan. So naka-tune in sila ngayong gabi, ano? So, nakakatuwa. no? Nakakatuwa, ang illegal practice pa lang yan. O, di, alam na natin kapag ka magsusumbong sa mga listeners and viewers na merong hotline. Correct. Oo. Pwede bang ibigay yung hotline? Ayan, nila? yung numero nila na pwedeng tawagan. Ito At, po ay sa Cavite lang ha, baka mamaya yung mga taga San Pablo mag-report. Magsumbong O lahat din to? Lahat ba to? merong number, Yes, lahat may po hotline yan. ng Ah, PDA. lahat. Ibibigay natin mamaya yan, Pero no? doktor, ako niya na may nagsumbong sa inyo, tapos Oh. San Pablo, pwede din yung hulihin din? Hindi. Hindi, Hindi. PDA na yun, Oo, PDA PDA na. na. Kumbaga yun ay jurisdiction na. Jurisdiction na sila. Jurisdiction Parang na. Cavite lang. PDA, San Pablo, doon. Ayan, so sa mga nakikinig sa atin ngayon, no, kuha na po kayo ng inyong mga ballpen, kuha na ng papel, at ibibigay po pwede po ba ibigay ang numero ng Ayan. hotline, doktora? Mhm. Yes, pwede tayong magsumbong sa 0917-833-3125. Ayan. Mhm. Isa pa nga po ulit, isa pa lo, isa pa Ito po. po ay ang 0917-833-3125. Ayan. Ayan, save nyo na. Papractice O, ng... o di naman kaya dun sa mga Post-president. nakakilala sa akin, Alam at niya. alam yung Ito, numero, ayan. pwede din po. Batid, yung batid. Ayan, at sabi nila... Hello? Ayan, Hello, batid. Doc Net. Tawaran ng immediate past president from Cavite. Ayan, o, ayan. Mega shout out. Mega shout out. Magandang gabi po, doktora. Ayan. Ang Immediate doktora, IPP. Yeah, I Ayan, believe. Sa atin at nakikinig ngayong gabi ito, no? Talagang medyo naging mainit ang ating usapan tungkol sa illegal practice Illegal na practice yan, pa lang no? yan. So, talaga naman po kailangan kasi talaga, kasi makikita mo Talamak ngayon. pag ano siya, dumadami din eh, no? Talagang malakas pa ng loob ng iba na kahit alam nilang bawal, kung ano pa yung bawal, yun pa rin ang At saka ginagawa. mas madali silang mag-tap ng mga clients kasi nga... Minumurahan. Social media. At saka minumurahan kasi nila. Kasi sa huli, mapapamura ka talaga. Kasi yung iba naman, hindi rin naman talaga nila alam. Mm-mm. Hindi nila alam, yung mga biktima din sila na, ay, illegal pala yun, meron palang Ay, oo. dentista pala talaga. O dahil dala na rin sa kahirapan, kaya pumapatol na rin Eh, yung sige, mga Doc, bigyan napapat. natin ngayon ng information yung mga, sabihin natin hindi alam. Pag Oo. pumasok mo ba sa isang, kunyari may pinapasok, ano pa ba dapat ang itsura o ano ba dapat ang nakikita sa isang klinika O, dapat klinika. na legal? O Yes. yan, Sige, yan, Doc. Doctor. Doc Abel. Professional and licensed sa dentist ka dyan, Mm. makikita niyan, ayan, may dental chair. O, may Kasi dental chair. hindi, yung mga illegal, nakaupo na sa... Monoblock lang, monoblock. So, unang sign up Yes, yun. ayun na sign na yan. Pag walang dental chair, Yes, alam mo na gusto ka yan. Pag monoblock lang, Yan, makusik ayun ka na na. naman gusto ko na, ay, taga illegal yan. Hindi gagawa ng mabuti sa'yo. Ang first kasi talaga dapat tinitingnan natin is yung titingnan natin kung meron bang nakadikit na lisensya. Registered Yes, ba? Oo. No, meron bang license? Graduate kayo kung saan school. Kung Sa saan Dora, school siya doon po ba sa graduate? Cavite, meron po kayong nilagay na parang mandatory sa lahat ng clinic na lisensyado na pagpasok? Kasi sa amin, bilang parang kami po ay accredited ng TESTA at saka ng DOLE. Mm. Ang unang requirement po sa amin ng mga accredited body namin na katulad ng TESTA at saka DOLE, kailangan pagpasok sa opisina yun agad na nakikita yung lisensya namin. Naka-display na po Yun, yun. yun. Ganun din po ba? Yes, yes, Yun lahat, talaga lahat. dapat. PRC. Paano po PRC. galing po sa recto? Yung paano po yun? Oo nga. Meron ganon. Meron ganon, Yan, meron yan, ganon. oo. Naka-display, yan pala yung para recto. Well, meron naman tayo para sigurado talaga. Pwede naman kasi tayo Check. online check. No? Yes, Sa check, oo. Pwede tayong mag-check sa www.prc.com.ph. Yun naman pala eh. So doon natin, mag-check na natin yan doon kung talaga bang Yes, legit. Doon sa Leris, makikita natin siya. Kung titingnan Lahat po doon sa ng Leris. pangalan ng mga Lahat ng lisensya. mga Oh, ano. ibig sabihin, pag wala doon ang pangalan, Ay, wala. kahit may naka-display doon, Yes, recto yun. Alam mo. Eto Alam na. naman po, pero sometimes, meron din tayong tinatawag na kailangan din kasi updated ang isang dentista. Dapat Baka kasi nag-renew. masuna yung kanyang lisensya. Ah. So, kailangan mag-check din yun. Ito po ba yearly? Every 3 years? 3 years. 3 years.
Sana gawin na ng 5 years no? Oo, sana, no? Oo. Alam ko may mga batas yata na pinopropose na maging 5 years yan. No? Oo. Sana malumusot yun, ano? Para hindi dapat naman... Parang Pero nagre-review pinag-uusapan sila. naman yan sa House of Delegates eh. Meron naman kami nun. Yun. So, nahinto tayo doon, no? So, yung kasabi tayo ni Dr. Abel ay pag Mm-mm. pumasok ka sa isang lugar kung saan titignan ng ngipin mo, ano man gagawin sa'yo. Mm-mm. Pag nakita nyo, Dental chair? kailangan may dental chair. Yes. Kasi pag PRC. wala yun, hindi, ha? At saka magtaka ka na pag ang dentist ang mahawak sa'yo, walang gloves. Ayan. gloves. Kasi hindi naghihinuko. Kasi minsan nakita mo, ay, nagsusukat, wala siyang gloves na gano'n. Oo. Alam mo na kung ano Titingnan mo siya. na din yung paligid, no? Sanitized ba siya? Sa Mm. tingin mo ba? Okay ba yung mga nakikita mo? Kasi syempre, pakikiramdaman mo din. Tama. No? So, Pero yun. meron kasi ngayon na hindi pa sila pasado or license talaga. Nag-dentistry sila. They have, May clinic na. may dental chair din sila. May May mga clinic gamit na. sila. may Naputak ka clinic. agad. Oo. Actually, may nahuli. Recent lang. Last year yata yun. Dito yata sa Batangas yun. So, Kung hindi ako talagang walang nagkakamali, pinagbabawal na gumamot, no? Ang mga dentista Mm-mm. nang wala pang lisensya. Tama, Yes. tama yan. Bawal na bawal. Ayun ang pinakang rule. Oo. Correct. Yun talaga. No license. Parang ano, kapareho din namin. Kahit po, kunyari, meron kaming accredited na, pina-accredit na course, no? Bago katulad yung masulary, carpentry, tsaka yung plumbing. May nag-i-inquire na. No, andyan na, syempre, pera na yun. Nag-ano na gusto talaga siyang pumasok. Kaya lang, until hindi pa namin hawak, yung pinakang papers namin, wala pa sa opisina namin, hindi kami Hindi ka pwede pwede tumanggap. Oo. Pero ano na kami, pasado na kami, accredited na kami. Kaya lang kailangan nasa, yung pinakang original na copy namin, na kami ay accredited, kailangan nasa opisina namin bago kami tumanggap. Yeah. Alam mo sa Cavite, meron din tayong nahuling ganun, di ba? So, ano naman yan, kahit pa, kasing ganda man ako sinong, ano dyan, mamahalin pa yung Yes. dental chair Oh. mo. Kung hindi ka naman lisensyado, wala kang karapatang humawak ng bibig ng pasyente. Ni pagbuka nito, bawal. Paano po kunyari, nanay yung may lisensya, tapos siya yung Ay, hindi po Ay, pwede. bawal pa rin yun. Bawal Oo, yun. bawal pa rin. Kahit nasa ganun. Yes, merong ganun. Meron pa nga dyang iba, porque lisensyado ang, yun nga, one of their The siblings, family. no? Pag wala, yung isa Sila naman na ang yung gagawa, nag-ano. oo. Hindi mo po pwedeng sabihin under supervised yan. Kasi wala ka. Wala ka. At saka hindi, kahit anong sabihin mo, noong 2007, no, repealed na yun eh. Sa Republic Act 9484 natin. Nung pinirmahan na yun ni President, ano tawag dito? Nang Makapagal. 944? Ay, si Gloria Gloria Macapagal. Macapagal. Macapagal po. Yun talaga yung nakaloob na doon na 9484. hindi na talaga po pwede. Kasi dating panahon, po pwede pa yun na hindi ka pa licensed, supervised ka by the licensed dentist. Pwede yun, pwede kang magtrabaho. It was not specified doon na isa ka lang tawag assistant. Hindi, parang dentist ka na din. Kasi ginagawa mo din yung ibang ginagawa sa dentist. Pero dahil nga meron na tayong device, no, sa Republic Act, kaya hindi na talaga po pwede yun. Dental Act of 2007. Talagang yan. kailangan may Yes. lisensya na bago. Yun yung Gloria. malino. Kailangan may lisensya na bago humawak ng bibig ng pasyente. Yeah. Pwede ka naman mag-assist, pero hindi ka hahawak sa bibig ng pasyente. Yes. Mag-aabot ka lang, at pag So, mag-assist. ka, tutulong ka. Ano Tutulong, man ang mag-aabot na. sasabihin Ganun sa lang. iyo ng ano. Dental assistant, ano Oo. Pero minsan hindi natin nakikita, ay, gumagawa na siya. Kung bagay nakikita niyo dito sa dentista, ay, napapractice. Doon na siya through experience, Oo. kaya siya gumagawa. Actually, recently, yung nahuli namin, she was a Assistant. dental assistant Ah, ah. from Pasay, Manila, Pasay, sa Pasay. Pasay. Tapos, sinubukan niyang Put up. magsukat. Ah, ah. Magsukat or ano. Humiwalay na siya sa dentista, nagsarili na siya. Ayun. Diba experience niya, suka. Oo. So, yun. ganun Pero yung may ginagawa. survey po ba, doon sa mga nanguhuli nyo, mas marami po ba dito yung dentista na pero wala pang lisensya? Or yung talagang hindi po sila dentista pero nagagawa sila? Yung mga parang tawag ADIY? Mas madami yung talagang nag-DIY and mga legal practitioner lang talaga. Kasi Na talagang hindi sila never- nag-aral. Never sila Na. nag-aral. Meron din yung one time na nahuli namin, nung tinanong ko siya,
paano ka natuto nito kung hindi ka nag-aral ng dentistry? Sa YouTube. Oh, YouTube. Sa YouTube University. Oo. Kasi i-search lang nila, parang kanila, ay, ganito na pala daling gawin eh. Sometimes, yung lalo na din sa ating mga, ano din, yung mga nagsishare din ng knowledge nila sa YouTube, medyo bawas-bawasan natin. Huwag Yung masyado. masyado, Eh, no? Misa sa TikTok eh, Kasi di ba? nagaya na pala. Kasi masyado na nag-step by step na. Alam na din nila kung saan bibilhin. Ayan. Oh, Yeah. Yung ganito. So, medyo hinay-hinay lang tayo. Kasi naandyan lang sa tabi-tabi Yes. Yung mga nanggagaya. Nanggagaya. Matalino na ngayon mga tao. Kaya nga, no? Yes. At least aware na sila, no? Na-aware ang Ano pa ating rin mga sa YouTube university. University. Oo. Pag nakawin sa diploma, graduate ng YouTube University. Ayan, no? So alam nyo na, listeners and viewers, na ultimong graduate, hindi pwedeng maggamot o mag-touch ng bibig ng pasyente. How much more doon sa mga technician, ha? Kasi may mga technician, Ano sila naman pa yung proud pa eh. technician? Proud pa sila nagsusukat Yung mga sila. denture maker. Gumagawa ng bawal din yun. Mga breast makers. Yung gumagawa ng pustiso, tapos susukat-sukat lang. Yes, yung oo. mga- Dentures, retainers. Kasi karamihan ngayon, minsan yung mga technician walang lisensya eh. Oo. Kasi may mga members. Yan ang mas madami yata, doktora, no? Yes, mas Marami. na. May association din naman ng dental technician eh. May Oo. presidente rin sila ng PTA. Ah, okay. Kaya minsan, Pero nakikinig sila. kasama po ito sa hinuhuli nyo rin, yung mga... Ay, kasama din sila. Yung walang license. Basta lahat ng mga illegal yun. Ano po ang nagiging pagka nakasuhan sila, ano po ba ang nagiging sanction nila? Yan. Doktor, sige siya na po. Sige Okay, siya. sa Republic Act 9484 kasi, 9484. 9484. Okay. Kung sino man ang nagkasala nito ay maaaring parusahan ng 2 to 6 years. 2 to Okay, 6 years Up na. to 5 years rather ng pagkakulong. At maaari silang magmumulta sila ng 200 hanggang 500,000. Okay. So, mapupunta po yung multa? O, di sa gobyerno. Sa gobyerno yun. Gobyerno yun. Gobyerno yun. Ano naman yun? Ihugot ka na naman eh. May nahugutan ka dyan. Mapupunta na naman sa maleta yan. Pupunta sa bulsa. Parang pag po may nahuli kayo, lagyan na lang po sa pondo ng PDA para mas katiwa-tiwala para Sana, magamit kung sa Sana. Oo. Oo, na ganun sana mangyari. Kung Kasi iamin, do. talagang nararapat lang naman na bibigyan din ng pondo. Yes, oo nga. Kaya, Doon na lang nila, di ba? Parang doon na lang nila ilagay. Kunyari, maraming huli. Katulad nila doktora, dami nilang huli. Kunyari, nag-bail yun ng mga 300 o 200. So, ilagay na lang nila doon para may libreng bunot na lang. Sigurado pang hindi mamaleta, di ba? totoo. Pwede Wala eh. sila mag-bail pag nakita sila. Oo, sa batas kasi natin, kapag ang ay nasa 2 years below, so, meron din silang bail. Sa ganun. Yung Pero, 2 years na po nag-ooperate. Magbibilang so, yun. mag-bail lang Ah, siya. mag-bail. Pero tuloy ang kaso. Tuloy Kasi, lang ang kaso. kasi nagbibilang naman Nag-bail yan. lang naman yun eh. Pansamantalang ano mo lang yun, Kalayaan. kalayaan mo lang Kalayaan yun. lang yun. Oo. Once proven guilty ka, Ayun na, pasok saka ka. ka, pasok ka talaga. So, naano din po kayo ng hearing? Yes, ma'am. Ako, Yes, kaya siya ma-attend. Nakaka-pressure po This yun. coming April 16 hearing po. Meron na naman. Kaya minsan pag nanguhuli niya, gagawin niya Friday. Parang ilan days siya, Friday, Saturday, Teka, Sunday. teka. Para hindi makalabas. Doktor, may sinasabi si Dr. Nakakalimutan Abel. po ba kayo? Sinasabi si Dr. Abel. Nanguhuli kami, yan minsan ginagawa namin Friday. Oo. Para di sila makalabas ng Saturday, Para hindi Sunday. makapag-bail. Monday na sila magbe-bail. Oo. Siyempre, himas Ang gina sila muna ano, sila doon. Himas Rema. Hindi po pwedeng ganun-ganun Ganun na lang. Kasi pag Yes, inuli ko sila ng Monday to, let's say, Thursday, eh di pagka Friday, pwede sila Pwede mag-bail naman. agad. Oo. Hindi, himas-rehas ka muna. Dapat Friday. Dok, Namdamin mo muna kung sa paano ka nakulong. Doc Jeff, hindi ako makamove on eh. Kung busy sila, Doc, sa kakaganon, nakakapagpilig pa po ba kayo? Hindi, alam mo talaga, Ate Maria, pag nasa chairmanship ka ng ganyan, lalo na isang BCS committee, at pag president Talagang ka, hinahati yung ano yun. iyaano nyo talaga yun, isang taon yan. Ay, kita mo naman, di ba, Kaya ganong nga. term na talaga, kasi ilalaan mo na talaga yan eh. Pero alam nyo, yung pagiging presidente o committee chairman yan, lahat din kasi in good naman yung mga ginagawa. Correct. Talagang ang daming opportunity na mabubuksan talaga dyan at blessing pa Yes. na mag-o-open talaga. Na-witness ko yan. At na, ngayon, kung bakit niya si Doc Jeff ay nandito sa radio station, nagbibigay ng lecture,
dahil sa vlogging, etc. Kaya pagpatuloy nyo na po, mga tunay na madasigon. Ayan, madasigon sila. Saka Madasigon. masarap sa pakiramdam Tama, na totoo. makatulong ka sa kapwa. Correct. At saka masarap din yung himas Iba na siya. Kasi narinig ko yan kay Dr. Ragos eh. Kasi nga ay sabi niya, Doc Jeff, kapag nakapaghimas o nakapaghimas siya ng rehas, may chance na hindi na sila yan uuli. Kaya maganda yung role nila. Yun ang sunod kong tanong. No. Pag ba, meron po bang na-experience na nakapaghimas rehas na yan? Oo, himas Tapos rehas. medyo pasaway pa. Ay, di tutuluyan na. Meron. Tutuluyan na. Yes, May warning ka na eh. At Makulit yan, ka. Actually, pagka ganun na po ang case, wala na pong sabi-sabi doon. Oo. Talagang dampot. Hindi na po rin siya pwedeng i-bail. Hindi na po. Ayun. Available na po. Available na. Eh wala eh. Binigyan ka na nga ng konti ng pagkakataon eh. Magbago eh. Makulit ka eh. Bunot ka pa. Inuulit mo ulit eh. Oo. Nagulit ka pa ha. Tigas Oo. ulo mo ha. So, Bunot bangag ka kaya. Ayan. Doon na siya magbubunot Dok, sa na po, hindi sa sobrang inis mo, hindi ka nakakaburot ng bagang doon sa mga pasaway na yan. Ano? Ayan, napakainit Kung pwede nga lang, natin. Ano? anti-illegal practice pa lang yan. Ang no? dami namin natututunan ngayon na RJ kaya nakaka-relate ka. Kasi tayo dalawa nitong hindi dentista eh. Oo. Oo. Relate tayo doon sa himas rehas na yan. Ayan. Akala nyo kasi ang PDA ano lang purely mga ano lang mga clinical. Pero meron niyang mga legislation kagaya ng House of Delegates. Yes, At gusto po natin mamaya pag-usapan din natin ng mga House of Delegates. Ibig sabihin, yung mga batas naman na kinocompose para maging batas ng PDA. So Doc, pasukan na nga natin H2OD. Ano yung pinakang parang ano ngayon? Depende sa inyo, kagaya sa inyo, sinasabi nyo. Yung chapter nyo pwede bumukod. Oo. Ilalakad nyo sa House of Delegates para maging solo kayo yung chapter. Kasi kung napakalaking ano nyo, chapter nyo, pwede kayo magbukod. Kagaya sa amin. Ilang circles kami. Kung gusto namin mag-iwalay ang Dasmariñas circle, chapter kami. Once naging 200 ang members nyo o 100, Pwede pasok na. kayo. Dahil ilalaban nyo sa House of Delegates. House of Delegates. Pag-uusapan niya. RJ Chiki at RJKM, ang House of Delegates ay yung parallel ng House of Representatives ng National. Each chapter may delegado. Ikaw, representative ka ng Cavite, ng San Pedro, ng San Pablo. Nagkakaroon din ng mga debates. Debate, oo. Ang ganda-ganda ng House of Delegates, talaga may pagmamalaki ng PDA yan na wala yan sa mga sa other org na talagang iba pinaghahanda ng House of Oo, Delegates. nakita ko kasi nung time na... May speaker pa tayo. May Speaker of the House, may pro tem, may minor Ikaw kasi sila pag leader. nag-meeting eh, Doc, di ba nung sabi ko, ang ganda ng samahan ng mga doktor. Sa una muna parang mga seryoso sila, may pakapukpuk pa sila. Oh. Pag nag-meeting sila, taga-seryoso. Pero after the meeting, parang na silang ano, alam mo yung parang isang close na magkakaibigan na talagang ano na, parang iba-iba ang samahan nila ng mga ano ng mga dentista. No? Iba. Kasi meron din ako nasamahan ng mga iba naman na mga doktor, no? Oo. Mga surgeon, mga ganyan. Iba yung samahan ng mga dentista. Iba ang ano ng ano. Yeah. Kaya medyo prestigious din talaga ang maging PDA president at saka honor talaga sa isang individual ang maging officer ng ano, lalo na sa kapag yan tulad niya Cavite, mahirap na Cavite. Malaking chapter yan, maraming hinahandle ng mga members. So yun, ano po ba yung parang tumatak sa inyo sa House of Delegates na palagay nyo parang nagkakaroon kayo talaga ng interest? O meron kayong proposed resolution na iniakyat sa PDA, Wala. HOD? Wala pa naman kami pinapropose sa House of HOD. Representatives kasi nga, ang Cavite Dental ayaw namin mag-iwalay-walay. Oo, totoo Gusto yan. namin kasi buo. Totoo. Kasi mahirap pa nag-iwalay-walay kayo. Magdo-domino effect yun eh. Yes, oo. Tsaka Kasi iba na yun eh, parang family na kami. maglalaban-laban kayo ng ano eh. Correct. Dati kayo magkakasama, tapos ngayon mag-iwalay-walay kayo. Malungkot. Hindi na Parang magiging masayang samahan. Pag feeling ko mas madami, mas maganda. Yes. Totoo yan Kaya eh. sabi nila sa isang walis nga, pag isang tingting, may mahina. Pero pagka nagsama-sama yan, binupos mo, mas malakas. Yes, magiging bander. Yes, magiging Oo, ayun. buo kayo. Mas Tama. malakas. Mas malakas. Mas madaming magagawa. Oo, kasi meron mga ibang chapters na nangyayari yan. At Oo. hindi rin naman may iwasan din naman talaga na nagkakaroon. At maganda yung vision ng Cavite na wag naman sana kasi mas maganda na buo yung ano yan. For how many years? For how many 93rd. 93 na kami ngayon. Isa sa mga matandang chapter ang Cavite. Oh, Ilan na 93 na po po sila. ang 917. Oh. As of my term. Sa term Oh, ko. 900 ano. Kasi last year is Ano, 800 plus. sir? Ano, malaking ano. Oo, para siyang ano, regional. Para silang regional convention. Yearly, padagdag na padagdag kami. Oo.
May survey na po ba na kada, kunyari, may mga batch? Mga ilan po ba ang mag-graduate? Pagka-graduate, mga nag-board ba sila agad? Or Yes, oo. diretsong board din sometimes? Usually, tulad yun, mataas ang passing rate ngayon ng dentistry, nasa 80% o 70%. So, mataas na ang ano, hindi kagaya ng time natin po, no? Kami yung nag-take ng board exam is 1,300. Oo. Pumasa kami 600. Mga 600. That Ngayon- was 1991. Oo. Ngayon, 80% kaya nagtataka ako. Sabi ko, mataas na talaga ang binibigay na passing rate ngayon ng dentistry. At other professional. Ilan taon na po ba ang ano ngayon, ang dentist? 6 years pa rin. 6 years. 6 years pa rin. No? Magde-dentistry ka na rin. Gusto mo rin. Papashipin ko na yung anak ko. Kasi doktor, gusto mag-doktor eh. No? Yung dentistry 6 surgeon years. talaga eh. Ang tagal kasi pag surgeon. Sobrang May surgery din naman sa May surgery din dental. naman sa amin, no? sa- OMS. OMS. Nag-o-OMS. Para masino. Yun. Gusto niya kasi sa ulo eh. Gusto Ah, wala. Neuro ka. Oo, Yung neuro. neurosurgeon ang gusto. Kaya medyo matagal-tagal pa talaga. Kasi sa dentistry, 6 years. Tapos meron pa ba kayong required na parang mag-intern? Meron. Kung gusto mag-ortho, mag-implant, yes, ganyan yung oral maxillofacial. Another year po yun. Another year yun. Pero mangyayari lang yon kapag ikaw ay pasado na. Dentist ka dentist na ka na. Doctor ka na talaga. Dentist ka. Sir, as your specialty, kagaya dito. Yun yung, hindi mangyayari yung, ang intern kasi, yun yung mga bago graduate or bago. Pero sa dentistry kasi, walang ganon. Meron kaming hospital dent. So, meron kaming subject siya, but nag-duty kami sa hospital. But that's part of the curriculum. part of the curriculum. So, yun yung mga intern bago pa Graduate. graduate. Then, pag graduate ka, you need to take the licensure Examination. examination. Pag nakapasa ka, saka ka mag-specialization. Yes. Yes. So, ganun pala siya. So, parang siguro kung may specialization ka, it will be around 7 7 years. Yes, depende rin kung anong specialist ang gusto mo. O MS is 4 Ah, 2 years. years. Wala pala. Kagaya nito, mga premium, Ay, premium. Ang OMS, ano yan? Dr. Skilio. Oh, Mga fellow talaga yan, mga fellow. Depende sa inyong specialization. Ayan, nadagdag informasyon na sa mga... Yeah. Dagdag kaalaman. Oo, sa mga siguro mga kabataan dyan na gusto din nila mag-dentista. Ayan, so may mga dagdag tayong kaalaman. Ayan, may overview sila of what, bago nila pasukin yung dentistry, ito pala yun. Ayan. So, Dr. Abel, may mga gusto pa kayong mga idagdag na mga programa o announcement na gusto nyo pang pag-usapan para katulad yan, anti-illegal practice. Kahit ako, ang dami kong na-update din o knowledge na nalaman. Ano pa po yung gusto nyo ibahagi dito sa radio station na makapag-benefit yung ating audience? Hindi na sinasabi natin na sa oral health lang tayo. Nakakatulong din tayo sa mga tao na nangangailangan ng dugo. Sa bloodletting. Kaya sinasabi namin, ang dentista ay kaagapay sa dugong aming iaalay. Ayan, ayun yung tagline, Kaya katatapos lang namin noong March 10 ng bloodletting at paano naman na nakatulong kami sa mga kapwa namin. Hindi na sa dentista, hindi na sa mga kabitenyo, kundi sa mga taong nangangailangan ng dugo. Blood bank? Yes, Yan, blood bank. Naka-blood bank yan. Kasi yearly naman yan ginagawa from PTA to Cavite chapter, hindi na sa Cavite chapter, sa buong chapters na gumagawa nito. Nagkakaroon din tayo, Doc, ng mga free dentures, kagaya ng Henry, di ba? 3-day lecture. Ito mangyayari po to sa April 26 na meron kaming pre-denture at maraming salamat sa Helion na sila ay magbibigay ng libreng postiso. Dahil sa libreng postiso niyan, ang mga Kabitenyo, uuwi silang may ngiti sa kanilang mga Labi. So, Ayan mga saan po tagline. ito gaganapin? Para sa Sa information. Barangay Hall ng Dasmariñas, Cavite. Ayan, Dasmariñas, sa Dasmariñas. Ayan. Pwede mo ba dumayo dyan kahit di taga-Cavite? Libre. Hindi, meron din sa Batangas, meron din kayo. Meron din. 100 na patient na mabibigyan ng postiso. So, meron na sa Laguna. Laguna meron din. Meron din yan, meron yan. Chapters meron. Baka Meron sabihan yan, ko naman meron kami, yan. marami Kasi naman. naka-align yan kung ano ang national project kasi meron yan So, it's a naka-flagship yan national eh. project pala. Last year meron din eh, di ba? Mayroon din kayong libre postiso. Meron din. Sige. Oh. Ito po yun eh. Hindi, joke.
Ayan, yan. sa mga listeners and viewers natin, ha? This will be on April 26. 26, ayan. Sa barangay? Barangay Sabang, tas Marinas Ako, Cavite. dumugin ka Ano yun? Paano yun, Doc? May, Wala na, malapit ang clinic ko doon. may pre-reg ba? Kailangan mag-pre-reg Meron, siguro. pinigay ko na sa barangay yun. Oo, na. Pre-first siguro mga Ayan, person. so bakit- Partial Daya denture na lang, lang it's po. either upper or lower. Ah. Minimum of 8 na ngipin. Nangipin. Para hindi naman Wow. ano. So, Sarap mga na doon. tumatagbayan Cavite. sila doon sa tanggapan ng barangay. Barangay, yeah. Sabang, ayan. Ay, mabanggit ko lang ha, since taga Cavite si Doc Mikey, di ba? Nakikita, Ay, di ba? kilala Doc mo Mikey. ba yun? Ah, Doc Mikey, Ay, oo. kilala po siya sa sa social media si Doc Mikey. Ayan, so marami siya mga followers at talaga namang nakikipag-away siya. Ayun, kumbaga ano lang natin kasi kahit pa paano, kasi ako nagpe-Facebook live din naman tayo. So yun, nakakapag-inform din naman tayo ng mga magandang mga messages ano. Pero Sabi anyway, niya, ako nga ilang beses na gano'n, nag-take down ng exam, tapos ikaw basta ka lang magbubulot Oo, dyan ng, di ba? yes, oo. Kumbaga parang ito ay pinaghirapan. Oo, yung mga Bago ganong nila version. makuha yung license para magbunot, Correct. di ba? Tapos ipagkakatiwala lang natin sa mga, Tama, illegal tama. practitioners. Siguro reminder natin yung mga kababayan natin, no? Hindi lang sa Cavite, no? Mabigay sa Laguna. Batangas, Nasa Laguna. Cavite, kung sino man ang nakakarinig, no? Naibigay na po kanina yung mga tips ng ating mga dentista, no? Mm-mm. Paano nyo malalaman. Kasi sa atin, sa broadcasting, o sa ating mga ano, alam din natin ang mga fake news, di ba? Alam natin. Yes, oo, yan. So, yun, binigyan na po kayo ng tips. Isa-isa nyo na po hanapin yun, no? Mm. At saka pinakamaganda yung sinabi kanina ni Dr. Rizel na i-check mo na yung pangalan doon. Kung nakita mo na wala yung pangalan ng doktor doon sa listahan na may mga lisensya, ay di wag ka lang tumuloy, no? Para din naman yun sa inyong safety. Tama, no? tama. At saka minsan kasi ang nagiging parang thinking ng ating mga kababayan ay dahil nga mas mura, yun dahil nagtitipid Ayun sila nga. walang Akala nila pera. doon sila nakakaawa. Ayun, yung mura. Yes. Pagka nagawa na, tapos nagka-problema, mapapamura ka talaga. Pero hindi nila, kumbaga, kailangan din natin silang i-inform. Ano ba yung pwedeng mangyari? Ayan, sige, discuss natin. Ano yung pwedeng mangyari sa mga kababayan natin na tumatangkilik ng mga illegal practitioner? Okay, first, high risk tayo sa infection. Most probably ganun ang mangyayari sa atin. Hindi natin alam kung baka mamaya May HIV. may Yes, HIV Yung na. HIV, HIV lang to eh. Yung mga very unsafe, pwede kang mahawaan ng HIV. hepatitis B Eh, and pa. hepatitis C. Or pwede pa nga, tuberculosis. Tuberculosis. Hindi mo alam kung ang sinundan mo ay merong ganong sakit. Eh wala namang autoclave, walang sterilization ang nangyayari din sa mga illegal practitioner na yan. At mataas ang Yes, ngayon ang HIV natin ngayon, ha? Yes. Kaya talagang Because, hindi lahat nagpapatest. Mm. So ako, I have a data Mm. because, I work din nga sa SSS and every time na nagbabasa ako ng mga claims, nagre-review ako ng claims sa disability, very normal na makaka-encounter ka na HIV Talaga, no? yung sickness niya. Yes. Or cause of death is through HIV. Grabe, So mataas with talaga. that, sabi ko, kung ito lumalabas sa mga claims, how much more pa yung infected na talaga na hindi talaga sila tested. Yes. Diba ganun na kadami yung mga mga nag-claim na ng sickness and death benefit, and how much more yung mga hindi na nila alam. So bukod sa HIV, ano pa ang mga risk? So, most probably magkakaroon ka ng permanent na problem sa iyong teeth. Pwede magkaroon ng mostly broken teeth, nagkakaroon ng mali. Oo, Especially maling sa bite. Oh, Yes. maling bite. Lalo sa maling EMJ, bite, disorder. Nagkakaroon ng malok-malok. Oo. Occlusion. Kasi especially sa mga gumagawa ng DIY. dental, we didn't know sa mga natin, di ba, sa occlusion natin. Wala. Basta lang kung sa tingin nila, maganda sa pasyente, okay na yan. No, kasi may mga certain sukat Oo, yan, may may mga mga sukat height, yan. may mga occlusion pa, Dimension. phonetics pa, etc. So hindi basta So, hindi basta-basta. Ayan, so sa mga listeners and viewers natin, ayan po yung mga pwedeng mangyari
kung tatangkilitin po natin yung mga illegal practitioner na yan. Mm-mm. Very akala ko parang masisira lang yung ngipin, pero ngayon kasi natutunan ko, pwede kang mahawa ng Correct. HEPA, ng Correct. TB, and also the HIV, which is, yun yung sa Nakakatakot tingin yun. ko na dapat mas mas matakot sila, di ba? Correct. To get infected. Ayan. So, talaga ngayong gabi, punong-puno tayo. Oo, ng puro usapang ngipin tayo. And Legal. time Time check is 7:28. Alright, oh, 7:28 na. Hindi na natin namalayan. Magdadalawang oras na tayo nagchichikahan tungkol sa mga kangibinan, At marami kami natutunan, honestly, no? So, ito yung magandang habang tayo ay nagbo-broadcast, ginagawa natin yung passion natin, we got the information, Yes. no? Nagaling talaga doon sa mga lihitimo na dapat ay dinidiscuss din ito sa ating mga kababayan. Kasi Yeah. malaking bagay po ito, no? Pag na-take note nila na, ito pala yung mga dapat. So, hindi na sila, kumbaga kung hindi nyo alam, ngayon alam nyo na. Di ba? Alam nyo na Iba ngayon. ang may alam. Yes. Marami alam, ayan. Oo. Ayan, so sa lahat ng mga nag-tune in ngayong gabi, for sure, marami kayong natutunan dito together with Dr. Abel Aldefano and si Dr. Lizelle. Ayan na talaga naman, kitang-kita natin yung passion nila, no? At ito is talagang isang calling din, Ang pagiging dentista, hindi siya basta-basta, hindi lang dahil gusto mo lang mag-dentista, no? Hindi lang siya ganun merong beyond that, yung social responsibility mo as a dentist. At mabuhay, palakpakan natin. Palakpak. Ang ating mga Palakpak ako. dentista. Ay, kaya ang maganda siguro tanong sa kanilang tatlo, isama natin si RJ Doki. Oo. Nung mga bata po ba kayo, yan po ba talaga ang pangarap ninyo? Maging dentista? RJ Doki? Ako. Nung bata, ang sabi ko nga nung bata ako, gusto ko maging engineer. O, di gusto ko yung nakasuot ng yung bang safety. Hard hat. Anong tawag? Hard hat. Hard Hard heart. O, yun na yun. Hard Sabi hat. ko, nung nag-high school at medyo pala ako sa mathematics o sa mga physics, na-realize ko parang mahina ako sa mathematics. Mas pala ako sa science. So na-realize ko na gusto ko ang dentistry, optometry, at saka pharmacy. Di ba merong first course, second course, third course. Dentistry pinili natin kasi practical ang dentistry. So, nung bata ako, gusto ko talagang dentist, hindi talaga. Na-realize ko nung nag-high school na, nagbago siya. Kasi practical kaya mga gusto natin sa mga listeners and viewers, lalo na yung mga young, high school, na mag-take po kayo ng dentistry. Isa pong magandang profession po ang dentistry. Di ba po mga unang-una, dentista kayo. At maganda rin nakita ng mga dentista. Kung ikaw ay talagang masipag at talagang oo. may kakibag din Magaling naman mag-alaga ng mga pasyente. kliyente. Nasa diskarte din naman yan at nasa sa iyo din naman kung gusto mong maging successful o hindi. Pagde-dentist ka, hindi Oo. yung anak ko. Yung anak ko talaga ayaw Sabi ko, alam mo si Doc, ganito lang, ayaw talaga. Ayan, Ano si Dr. Abel? Ano nga? Ako noon time na yun, sabi ko gusto ko maging medical doctor. Medical doctor. Yes, Medical kaya doctor. lang, at 12 kami magkakapatid. Lahat kami mga nag-aaral ng may physical therapist, meron nurses, meron ang dami. Sabi ko, ay mag-dentistry na lang ako kasi yung Haba. kapatid kong babae, hipag niya, dentistry sa school na yun sa Docampo. Sabi ko, mag-dentistry ka na. O sige nga, try ko. Tapos nung pag-graduate kong dentistry, nag-take ng board exam, gusto ko sana mag-aral ng medicine uli. Kaya lang, kapatid ko, mag-aaral na naman siya ng Kaya hindi na tuloy. Pero nasa field of pa rin kami, medicine. Medicine. Kaya yun ang naging kwento ko. Ang dami mo, Pang ilan po kayo doon sa 12? Pang 7. Medyo. Gitna. Medyo nasa gitna ako. Nasa gitna. Masipag na Pag magulang. 7 Hindi kasi naghahabol sila ng babae. Kasi dumami yung lalaki, Opo. naging tatlo na lang kami. Nasa gitna kami, babae. Naging babae. Kaya babae rin ako. Ako po ay pang 7 din. Pang 7. Kami po ay 9, ako pang 7. Tsaka uso naman yung paramihan talaga dati ng mga Kasi parang ang saya pag madami. Hindi, sa akin naman, naghahabol sila ng Naghahabol. babae. Oo. Ayun nga. Na puro lalaki lumalabas. Kami hindi naghabol kasi babae, lalaki. Habol. Anong hinabol nila doon? Si Doktora naman. Doktora, gusto niyo talaga dentistry? O dentist?
Honestly, yes. Oh, bata pa lang. Bata pa lang. Pero hindi ko alam yung term na dentista. Kasi nasa liblib na lugar kami. Agusan del Sur is very far. Like, liblib talaga kami. Kumbaga, tatawid ka pa ng ilang ilog. Bago pa makaano. So, ang gusto ko lang, naintindihan ko lang is gusto kong ayusin ang ngipin na kung sino mang nakikita ko. Bata pa lang talaga ako. When I was 5-year-old, my friend died because of, namagalang yung ngipin. Ano? Alam mo naman sa probinsya kasi, di ba, ang naiisip lang is Tapal-tapal. makaluno, Tapal-tapal. yun lang naiisip. Kasi talagang bukid eh. Totoo yan. Pero talagang binubulat-lat ko yung bibig niya kasi gusto ko siyang tingnan. Unfortunately, he died because of infection. So, wala na. Since nga medyo baog yung tatay ko, 12 din kami. Contest pala yung Ito din na. Marami yan pala nun eh. Medyo hindi tayo pinapalad talaga na sa pera. Kasi syempre madami na, nasa probinsya ka, wala namang source of income na stable. Ngayon, ang nangyayari, nag-working student kasi ako since grade 2. So hanggang since nasa mga teachers kasi ako parang teacher's pet nga, ika nga daw. Dahil doon ako palagi, doon ako parang assistant nila ako. So, ang nangyayari doon, parang naisip ko na mag-teacher na lang ako. Mag-teacher na lang. I mean, hindi ko naman nila lang teacher. Actually, talagang naman ako sa kanila. Kumbaga, out of my sana, gusto ko yung ganun, mag-aayos ng ngipin or what, eto lang yung kakayanin ko. Kaya, dito ako kasi mas mura. And wala naman kasi talagang dentistry sa amin. Ang dentistry, Davao City. Mahal layo pa noon, you will travel 8 hours. Malayo pala yun. Ang Santo Davao. Kasi siya, boundary siya ng Davao and Butuan City. Tapos ka pa. So, sobrang layo talaga. At saka, feeling ko nung time na yon wala pa din ganong course doon. Manila pa siguro talaga, or Cebu. So, nag-aral ako as education. ESEN naman ako. And, sa madaling sabi, napapunta ng Cavite, nakapangasawa, si God, hindi niya hinayaang mawala yung gustong-gusto kong course. Nakapangasawa naman ako ng kahit pa paano, marunong sa dentistry. So, dental tech siya. And Tapos doon lalong parang umalap ulit yung puso ko na I want to become a dentist. So, nag-dentistry ako, year 2003. Okay po. Oh. 4 years mo na nakuha. Oo. Tapos, graduate naman ako ng 2017. Pasa na 2018. So, yun. Kapag may pangarap ka talaga, Pag 2018, pinasok naman agad ako sa CDC. Ayun na, eto na, dire-diretso na ako. Grabe, kailan lang pala si Started Doktora as nag-practice? counselor. Tinan mo nga naman. Ang tagal na bago na-reach niyo yung pinakang talagang Pag may pangarap, pag pangarap mo talaga eh. Pag pangarap mo talagang hahanapin. Magsusulikap ka Basta huwag talaga. ka lang bibitaw. Yes, sir. Tuloy na natin, RJKM. Gusto natin sa'yo, kahit hindi sa dentist na, ano ba yung pangarap mo ng bata? Ako, gusto ko na, yung ganito, ito, radio broadcast. Tinan mo, natupad pa rin, di ba? Gusto nung college ako, gusto ko talaga mass comm. Mass comm. However, kasi gusto ko mag-Manila. Sabi ng nanay ko, ay, hindi ka pwede sa Manila kasi maaga kang mag-aasawa. Alam na ng nanay ko. Sabi niya, kung gusto mong mass comm dito sa San Pablo, ay, ayoko po dito sa San Pablo kasi gusto ko nga laging lalayas, ganyan. So sabi niya, dyan, sige sa PUP, dito lang po sa Santo Tomas, Batangas. Accountancy, para madaling ipasok. So, nag-accountancy ako. Then, hindi ko alam na dito din pala ako dadalhin. Anong year yun binigay sa'yo? Yung pangarap mo? Kung anong year tayo noon? 2020. 2020. Oo, pandemic yon. So, the year 2020, ayan. So, dito na nga ako na linya na nga sa broadcasting. So, kumbaga, Binigay din nila. God
has his way talaga para i-fulfill yung ating Desire. desire. Kasi nakita natin siya ng TikTok yung Oo. nag-ano na nga. Nagsimula lang ako. Sa TikTok lang Tapos po pasyente ko siya eh. natin. Pasyente ko siya noon. Tapos Siya, hindi ko naman siya kilala, no? Nakita ko lang talaga sa TikTok, tapos nalaman ko na magkakilala pasyente pala ba kayo. yun? Tapos yun, in-invite na nga natin kasi siya ay event singer host, vlogger, hindi influencer ka na ba nun? Ang Yun. Yung content creator na. Sandali yan, yun na. Kakakanuhan talaga. Nakatayo dito, trio sa Sabado. Tuloy Ay, na. malapit na tayo mag 6 years yata, o 6 years ba, o ano, Oo. ilang taon na, nakikita ko Oo. lumalabas yung mga ano natin. Mga- Kasi 2020 tayo. Oo, ayan. Ikaw, Ako din anong ganon. dream mo? Alam mo, nung tinitingnan ko, meron po tayong parang yearbook, di ba, nung elementary. Nakita ko siya nung naglilinis ako. Tapos, syempre, may mga, I want to become ganito, ganyan. Sabi ko, bata pa pala talaga ako. Ang desire ko na talaga, ang gusto ko talaga maging broadcaster. Gusto ko sa national TV. Mataas ang pangarap ni Lola no? Pero hindi ako napagbigyan doon. But, sabi ko nga, binigay naman ng Diyos. Kasi kahit sa local lang natin, sa mga cable TV, naging lead anchor ako sa mga balita. No? Doon ako unang na linya. Tapos, parang nakakastigan ako doon sa mga nagraradyo. Ayan. Wow. Parang ang tagal ko na sa TV kasi sa TV hindi hands-on eh. Bibigyan ka ng camera tapos magaling ka magsalita. Ano doon? Parang senyorita ang mga anchor. Oo. May tagahawak ng microphone, may taga Makeup. Dito kasi panglahatan. Panglahatan, Para eh, matututo multitask ka maging- dito. Oo, lahat. Technical. Matututunan mo yan, technical, no? So sabi ko, binigyan din naman ng Lord kahit hindi sa national TV. Gusto ko talaga na nagsasalita kasi. Bata pa ako talaga, hindi na ako magsalita, no? So, after 20 years, katulad po ni Dr. Jeff, ako po ay naging guest lang din dito. Dahil doon sa... Puro guest pala tayo. Gawa doon sa nagbiktima sa atin. Doon Ayun, Yung may oo. kailangan tayong i-promote. So, Oo, gines ako na-scam dito. kasi kami noon eh. I-gines ako dito, tumawa po ako ng tumawa sa kakagest. Yun. Tapos nabalitaan ko na lang po na nagustuhan yung Ang ganda ng tawa niya kasi. Kaya itawa ko talaga dito. Sabi niya, Dok, kahit tumawa ko na ng tumawa. Ganyan. Tawa naman ng tawa. Ako nakilala. Hanggang sa, ayun po, na-opera na magkaroon ng program dito. Oo. So, ginanap ko na po yun. Pero matagal talaga din po tinraining to na medyo nalimutan ko po kasi ang tagal po namin absent. So, ganun talaga siya. Sabi ko kung ano talaga yung Desire, ng puso desire. natin. Medyo matagal, pero wag kang bibitaw. Totoo yan. Delayed. Yun, talagang doon pa rin tayo nilalagay. Tapos paggawa ng content, no, sa San Pablo, medyo madami-dami din po tayo naalagaan ng mga business owner na gagamit ang vlog para may promote ang mga product nila. So sabi ko, ang galing talaga ni Lord. At ngayong year, o last month, no? So, kasi po, meron kaming training center, no, sa TESDA po at saka Dole. So, ang linya po niya ipang construction sa husband ko po. Kaya po ako ay trainer po ako ng TESDA sa SMAW, welding. So, parang in-embrace ko na din siya. Pero later on, kasi nga po, mahilig ako sa content, mga ganitong broadcast, mga podcast. So, meron na po kasing content creation sa TESDA. At dahil po alam ng TESDA, pag naagan kami ng meeting, alam nila lagi ako naggagawa ng mga short video. Yung pang SDE kung tawagin, ako lang yung nakakagawa nun. So, parang gusto nila lagi pag may meeting na conference ang mga TESDA, gumawa ako ng short video. Tapos, so, in-offer na nga yung content creation, ginawa nila akong TESDA content creation expert. So, ako yung nag-inspection ng mga binubuksang TVI para i-check yung paggawa nila ng content. Ayan. So sabi ko nilagay doon, yun na po yun. Doon na siya nag-open na parang, after ilang years, pwede na pala ako magkaroon ng sarili kong company. Doon sa passion ko naman, hindi sa welding. Mahal ko din po ang welding kasi syempre doon kumikita yung aming kumpanya. Pero syempre mas mahal ko yung ginagawa ko. Kung ano Iba. talaga yung hilig mo eh. Iba kung ano yung hilig mo, ibang Hilig desire mo yun yun. eh. Kasi yung sabi mo kay doktor na kaya niya manghulit. Oo. Ito yung atin na ito yung parang, kumbaga, parang ibinigay ng normal siya, yung passion mo sa pagsasalita, na you have the power, no, doon sa pag-speak mo. So sabi ko magagrant na yun. And hopefully sana nga po, at pag po nangyari yun, o imbatahan po namin yun sa aming opening. Ayan, oo. Ayan na namin yan. At isa po kayo sa magiging kliyente namin, no? Maganda po magamit Content natin ng creation social o media. mga social media. Ang dami po kasi opportunity ngayon, no? Gamitin natin ang social media into parang good vibes, no? Yes. Yung mga positive natin na mga information na disseminate sa public, no? Tama, tama. Ayun. So, yan po ang aming mga kwento. Kwento kung bakit nabuo ang trio. Ang ganda rin kasi na pagkwentuhan kasi ang hirap naman na parang pinagkwentuhan natin ng illegal practice. Puro theoretical lang. Bakit ba naging ganito sila? So, ibig sabihin, meron palang umusbong The na. story behind. Yes, may mga seed na pala na talagang doon at doon tayo nakadesign. At yun talaga tayo nilagay Lord kasi yun yung purpose natin. Tama. Ayan. Papalakpak ako.
O, palakpak. Oo, mag-time check ka rin na ka. Para di siya... Ayan, 7:43. 7:43, ano? So, ayan. Ang bilis ng Oras, no? parang Oras, nagkwentuhan lang tayo sa isang kapihan, no? At Ayan. bitin man. Naka-tune in si Dr. Annette. Ayan, hanggang ngayon. Oo. Naka-tune Ay, in. isa nga pala, isa pa. Isa pa. Ay, kabatch ni Doc, Si Dr. Jean. Jean Salazar. Oh, Maricoy. Si Maricoy ko yan eh. Ah. Nagkakalap shoutout kay Doc Jean Salazar. Yan, isa yan sa mga talagang magilas nung time na yun. Ayan. Kung hindi nyo may tatanong, ang San Pablo at ang Cavite noon, ang napili na most outstanding yan. Ah, So, Ayan. sa Region 4. Ayan. Yes. Kaya kaming dalawa talaga At saka nandyan din siguro si Dr. Rachel Hoson. Ay, Si yes. Sarah. Ayan, nagalang shout po. Counselor from PMA. Tagaytay na din sila. Napakasipag niyan. Ayan. Ayan. Parang magkakakilala kayong lahat, no? Yes. Oo, talagang ganun talaga. Sa Oo. ganyan association, lahat yan kahit hindi mo makakilala, kung makakakilala Oo. kagad kayo. Oo, kasi nagkakaroon yan ng mga conference sa regional, Parang national. sister and brotherhood Yes. din talaga. Oo. Mga kabagang. Kabagang, kabagang. Ayan, at Ayan. dahil dyan, sige po, ang inyong parting words sa ating listeners and viewers natin ngayong gabi. Ayan, ano po ang gusto nyong iwanan? Ladies Yeah. first natin. Ladies first muna. Si Dr. Hindi. Rizel. Yes. Una, syempre, gusto kong magpasalamat sa inyo. No? Ayan, Napakaseryoso welcome po. ko naman. Welcome po. Jen, Welcome po ang thank you, PDA Cavite Ma'am dito. Christine, thanks Welcome na po. welcome po kayo. Thank you so much. Alam nyo, blessed tayo, Dok. Mm. Sabi ko nga, Lord, bigyan mo ko ng sign na merong isang taong makakaintindi sa nararamdaman namin ngayon. Kailangan namin ng ganito. Yes. Tapos si Doc, nag-ano siya, nag-friend request. Wow! Sabi ko, eto na. Ano sabi ko, kilala ko to? Oo, yan. Thank you so much, Doc. And sa Trio Sabado, thank you so much. Siyempre sa J101.5 FM Big Radio. Thank you so much for having us here tonight. Yes. Kasi kumbaga, ito yun, nabigyan nyo kami ng pagkakataon to share. Yes po. So, to our beloved Cavite Dental Chapter, syempre, sa Philippine Dental Association. So, ginagawa namin, puspusan namin ang aming pangangampanya actually. Mm. Para maging aware ang aming sa Cavite about sa illegal practice of dentistry. So, kami, 10 ng aming mga kasamahan, we are very, sabi nga, committed Committed talaga. para supuin ang anumang illegal na meron sa, illegal pagdating sa dentistry. Sa Cavite Dental. So, ayun. And syempre, aming napakasipag na president. Ayan. Ako. Talagang, mapa-araw, mapagabi, may sakit o wala. Nandito, isang, May sakit pa ba kayo ngayon? Opo. Talagang naandyan yan. Wala siyang inuurungan na, So, sino ba kami para hindi sa aming mga, assigned chairmanship, di ba? So, naandito kami. And, ang aming advocacy, patuloy pa rin po para sa mas maayos na, larangan ng Dentistry. Dr. Abel, ano po ninyo? Yes. Parang no? Parang politician na no? Yes, muli po. Ayan. Pagkakabot po sa inyo lahat. Ayan. Mag-specific na ako. Sinasanay tayo sa pagsalita na laging sa mga seminars, sa mga any occasion ng Cavite Dental from PDA. Sa inyo po na nag-ibita sa amin, maraming salamat. Opo. Sana po, hindi ito uli Hindi. ang aming pagdalaw. Hindi po ito Sa uli. mga susunod na mga chapter presidents na lalaho para sa gabing ito sa inyong station. Ang iiwanan ko lang pong salita para sa ating lahat. Kami mga dentista, iyong kaagapay. Ayan. Sa ngiti mo walang humpay. Parang si Doc, ang pagkamakata. Napaano ako doon sa, parang siyang makata. Oo, talaga naman. Ng Mga Caviteño. Ayan, mga talagang Caviteño. That's all po, Doc. Yes, that's all. Ayan, Maraming so... salamat po. Ayan, maraming salamat on behalf of J101.5 FM Big Radio. Thank you so much to PDA Cavite Chapter for Yes, having. thank you. We're honored to have you tonight.
tonight. Ayan, at maraming natutunan ang ating mga listeners and viewers out there. Ayan. So, siguro it's time na para magpaalam. But before that, gusto nating batiin yung mga naka-tune in. Hello po sa inyo. Aside from Doc Jean Salazar, we have Aldous Aragones. Ayan, may kalap Ayan. shoutout po. And Elise. Elise Aragones. Ayan, naka-tune in sila ngayong gabi. Ayan, maraming salamat for tuning in. And also, gusto kong batiin yung aking kaibigan. Ayan, the Guevara family, si Romel, si Joy, and si Maria Aliana Guevara. Ayan, so mega love shoutout sa inyo. Naka-tune in sila ngayong gabi. And also, sabi niya, nagre-request siya to announce din, merong 2026 Kasambahay Caravan Year 3. Ayan, so ang meron po dito, it will be on March 22, 2026 from 10 a.m. to 4 p.m. Ayan, sa Robinson's Galleria, lower ground floor, 8th Street, Robinson's Galleria, at sa corner Ortigas Avenue, Quezon City. Diyan po gaganapin ang Kasambahay Caravan Year 3. So, meron po tayo doon, household employer registration, inquiries and verification, AHO, member data change request, issuance of SS number, forms din po, and online services, SSS registration, password resetting, PRN generation, pension loan application, and benefit claim application. Ayan, so sa mga nasa NCR East po, doon lang po tayo. Punta tayo sa Robinson's Galleria. Ayan. Ayan, public service tayo. Alright. Ayan. So, Dahil- and also, syempre gusto ko na mag-invite. Ayan, please don't forget to like our Facebook page, J101.5 FM Big Radio, and also the Trio Saya Sabado. And also, don't forget to follow me, KM Valdez, and on my other socials, IG, TikTok, YouTube, and Threads, at Mommy KM Rakitarin. For collaborations, just message me sa aking messenger, KM Valdez. Ayan, and also, for your events, ayan, ako po ang inyong event singer host. Tomorrow, I will be having a wedding event at Casa San Pablo. Thank you so much, Casa San P, for accommodating kami last night ng aking mga friends from Manila. Thank you so much. And also, thank you so much to the Lake House Art Gallery and Suites. Ayan, maraming salamat. And also to Casa Aranya, maraming salamat for accommodating us. And basta. And so forth, and so forth, and so forth. And so forth sa mga susunod pang collaboration. Thank you so much. Ayan. And for kung gusto nyo po na magpa-promote, nandito po ang ating radio station, ang J101.5 FM Big Radio. And for content creations, ako po, message nyo po kami. At ang Trio Saya Sabado, we also create contents. Ayan. Ayan. Ayan, pinopromote ako yan. Ayan, siyempre maraming salamat sa ating mga nakinig at mga nag-antabay sa ating stasyon ng J101.5 FM. At siyempre nagpapasalamat po tayo sa Philippine Dental Association Cavite Dental Chapter. At kayo po ay welcome po dito. Ano po, magsabi lamang po kayo. Ayan po ang aming talagang ambag na lang public service. Ano? Bukod po sa ating pagsiservisyo bilang dentista, ay ginagrab din naman natin ang ating pagsiservisyo bilang media practitioner. No? At kahit ano pong chapter po, open po, kahit po national. At itap nyo lamang po ang J101.5 at kami po ay dadating para makapagbigay po ng additional information. At dahil po dyan, mag-invite po ako sa aking page, ang Doc Jeff Sumagi TV sa YouTube, sa Facebook at TikTok. Nag-ano pa rin po tayo dyan. At syempre ang ating Joaquin's Barbershop at ang ating nire-rebrand na kahit paano po ay nakakapag-promote din tayo ang Sumagi Dental TMJ Center. And of course, ating mga dentista dyan, lalong-lalo na sa Cavite at sa Region 4 at sa National ang Craniomandibular TMD headed by Dr. Lolita Fadjalan. Tayo po ay may opening pa rin po na tuloy-tuloy ang mga batches po natin. So yun lamang po. Joaquin's Barbershop. Ayan. Ganun po kabisi ang trio. So again, maraming salamat po. Nasabi na po nila lahat. No? Huwag niyo kalimutan na i-subscribe ang aming Trio Saya Sabado. Ako po ay nagre-rebranding din sa amin, pero same color pa din kami. Minamatured ko na lang po, pero naka-AI lang kami lahat kasi wala kaming time para mag-photoshoot. But anyway, ayan, sa Trio Saya Sabado po ang aming official page. And syempre, ang J101.5 FM Big Radio. No, nandiyan din po, lumalabas din yung mga ads natin dyan. Ano? At yung mga ano po dyan, mga company na gusto magpo-promote, no?
Open na open po ang J101. Magagawan po kayo ng napakagandang ads that you can show in Facebook at saka po dito maninig sa amin sa radyo. And of course, huwag mong kalimutan yung mga gusto pong mag-enroll ng OSH training. Open pa rin po dire-diretso ang ating mga slot for the training ng Bosch SO1, Bosch SO2, Kosh SO2, LCM and SPA. No? So, pwede po kayo mag-inquire sa Will Safe Training Center page, Facebook page, at meron po kami website www.willsafetraining.com. At ang aking pong official page na ngayon ng Mariel Tolosa channel, ang aking YouTube channel, as well, pareho din po ng pangalan ko. At ayan, antayin po natin ang mga susunod. Ang Rizzwell Production na magbabalik po. So, abangan ko anong mga kaganapan doon at iimbitahan po natin sila Dr. at si Dr. Abel kapag po kami ay, yun na, ongoing. Ayaw pa lang po muna namin mag-onboard na po kami. Yeah. So, marami pong preparation na kasi kailangan gawin for the accreditation. But alam ko na ibibigay ng Lord yan. Positive ako. Ibibigay yan. And once we are accredited, we have the license na talaga, no? Hindi lang po sa radyo, ito po yung license na rin kami, but para po maituro doon sa mga magiging estudyante namin how to use yung paggawa ng content creation na mas positive po. Marami kasi tayong pwedeng pagkakitaan sa paggawa ng content. So yun lamang po at syempre, Kaya naman, makisaya. Makipagkulitan. at mag-uwi ng mga aral sa buhay Dito pa rin sa Trio Saya Sabado. Isang stasyon, ha? J101.5 FM Big Radio! Bye-bye! Bye-bye na po kayo. Thank you. Thank you, Doc J. Thank you, everyone. Thank you po. Sa Friday uli. Parang mala Doc Jeff na. Linggo-linggo na. Nagustuhan. May segment na yun, no? Pwede po kayo Pwede mag-send. Kahit po isang beses sa dito work po siya. Mas dadami po ang sponsor. Bye-bye. Kasi pwede po